KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1241 hanggang 1250. Ika-125 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1241. Lumuhad at humingi ng paumanhin. Umungad sa mukha ni Googang ang kalupitan habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga gwardya na humahanggos patungo kina Juan Solan at Luo Yunjia. Bagamat alam ni Googang na ang mga bagay-bagay ay magiging medyo magulo kung pilayin niya sina Juan Solan at Luo Yunjia, dahil hindi hahayaan ng Fortune Gate na madulas ang bagay na ito, tiwala pa rin siya na ang Fortune Gate ay hindi maglalakas loob na saktan siya. Ang pamilya Go ay isa sa nangungunang 12 kilalang pamilya ng tribo sa dagat. Higit pa rito, ang kanyang eldest uncle ay ang patriarch ng Goo family, at ang kanyang lolo ay ang dating Goo family patriarch pati na rin ang Pick-Plate 10th Order Ancestor Godrealm Master. Sa Vientiane world na ito, walang taong kinatatakutan niya. Nang makarating ang mga gwardya kina Juan Solan at Luo Yunjia, bigla na lang, higit sa 100 ng mga eksperto sa Nefarious Devil ang lumitaw sa tabi nila. Ang masamang chi ay pumailang lang sa langit. Ang malalaking palad ng mga dalubhasa sa Nefarious Devil na ito ay sumampal sa mga gwardya, at sa sumunod na sandali, lumipad ang mga katawan at umalingaw-ngaw ang mga hiyawan sa hangin. Ang mga gwardya na ito ay mabilis na sumugod kina Juan Solan at Luo Yunjia, kaya mas mabilis silang napaalis. Ang ilan sa mga gwardya ay nabangga sa Googang, at siya rin ay natamba at napaatras habang siya ay nahuli. Ang mga pagbabago ay masyadong biglaan kaya nagulat ang mga tao, kasama na rin si Luo Yunjia. Ang mga gwardya ni Googang ay bumagsak sa lupa dito at doon, at karamihan sa kanila ay bumubuga ng hangin sa halip na huminga nito, tila sila ay hihinto sa paghinga sa susunod na segundo. Ay nalalayan siya ni Googang kay Gojin, kaya nagpa siya si Juan Solan na huwag siyang patayin kaagad. Gayunpaman, ang mga gwardya na iyon ay ganap na naiibang kwento at inutusan ni Juan Solan si Exili at iba pang mga mahinang diablo na patayin silang lahat maliban kay Googang. Itinulak palayo ni Googang ang gwardya na bumangga sa kanya, at bumangon sa lupa sa galit. Isang nakagugulat na dami ng layuning pumatay ay umiikot sa kanyang nagyayelong asul na mga mata. Ito ang unang pagkakataon na may nangahas na saktan siya. Juan Solan. Si Googang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa bawat salita, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Patay ka na, mamamatay ka ng malungkot, kahit na ang iyong Master's Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay hindi makapagliligtas sa iyo ngayon. Walang sino man sa Vientiane world na ito ang makapagliligtas sa iyo. Ang mga salita ni Googang ay umalingaw-ngaw sa hangin. Si Joshu na umatras sa malayo ay nagulat sa presensya ng mga eksperto sa Nefarious Devil, ngunit tahimik pa rin siyang natuwa sa eksenang ito. Bagamat may ilang eksperto sa Nefarious Devil sa panig ni Juan Solan para protektahan siya, patay na rin siya sa pag-atake sa Googang. Maaaring hindi alam ni Juan Solan ang pagkakakilanlan ni Googang, ngunit tiyak na alam ni Joshu. Ang pamilya Go sa likod ng Googang ay isang higanteng puwersa. Si Juan Solan ay ganap na walang pakialam sa mga salita ni Googang habang siya ay naglalakad patungo sa kanya. Juan Solan, anong gusto mong gawin? Sigaw ni Googang. Medyo natarante siya nang makita niya si Juan Solan na paparating. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng pangamba. Si Juan Solan ay nakatayo sa harap ng Googang na ngumiti sa kanya, at walang salita, sinuntok ang isang Great Void Divine Fist sa dibdib ni Googang. Si Googang ay napaungol na parang aso habang hinahampas ng kamao ni Juan Solan ang kanyang dibdib. Pakiramdam ni Googang ay lumubog ang kanyang dibdib. Kahit na si Googang ay anak ni Gojin, ang kanyang talento ay medyo mas mahusay kaysa sa mga karaniwang Fortune Gate na henyong disipulo. Ito ay dahil sa kanyang kawalang malay na saloobin sa kanyang paglilinang na naging dahilan ng pagkagulo ng pundasyon ng Googang. Kahit na sa halos 500 taon ng paglilinang, naabot lamang nito ang tuktok ng unang bahagi ng Fourth Order Ancient God Realm.
Tasampa na sana si Juan Solan sa Gogang nang maraming malalakas na momentum ang sumugod mula sa direksyon ng Golden Wheel City at lumitaw sa harap ni Juan Solan at ng iba pa sa isang kisap mata. Mga dalubhasa ng Sea Tribe. Malinaw, ang sitwasyon dito ay nag-alerto sa mga dalubhasa sa Sea Tribe na ito. Ang bawat isa sa tatlong dalubhasa ng tribo sa dagat ay naglalabas ng matinding pressure, lalo na ang matangkad na matandang lalaki sa harapan. Isang sulyap pa lang sa kanya ay nasasakal na ang iba. Isang Ancestor God Realm Master. Ang matangkad na matandang lalaki ay tiyak na isang Ancestor God Realm Master, at mas malakas kaysa sa isang average na First Order Ancestor God Realm Master, malamang na isang Second o Third Order, o kahit Fourth Order Ancestor God Realm Master. Ang mga tao sa lugar ng bulkan ay namutla at nanginig sa ilalim ng presyon ng isang Ancestor God Realm Master. Young Master, okay ka lang ba? Bumaba ang matangkad na matanda sa harap ni Gogang. Bago pa man siya makasagot, si Gogang ay binuhat ng banayad na puwersa. Isang asul na liwanag ang bumalot kay Gogang at ang kanyang mga sugat ay gumaling sa bilis na nakikita ng mata. Natuwa si Gogang nang makita niya ang matangkad na matanda. Itinuro niya si Juan Solan at sumigaw sa galit, "Steward Kiaofei, dumating ka sa tamang oras, patayin ang Maldite na ligaw na iyon." Patayin siya. Ang matangkad na matandang lalaki ay walang iba kundi si Steward Kiaofei, ang tagapangasiwa ng Goojin Mansion. Dapat tingin si Kiaofei kay Juan Solan na parang nakatingin sa isang patay na tao. Palagi niyang tinutupad ang mga utos ni Gogang nang walang pag-aalinlangan, kahit na ang kabilang panig ay isang disipulo ng Fortune Gate. Ang momentum ni Kiaofei ay lumundag at naging walang hangganan at napakalaki sa isang lawak na tila nagbago ang kulay ng kalangitan, maging ang paggalaw sa bunganga ng bulkan ay pansamantalang tumigil. Subalit, nang akmang kikilos na siya, huminto ang kanyang mga kilos na tila magalang na nakikinig sa isang taong nagsasalita. Pagkatapos ay walang salita, winalis ni Kiaofei si Gogangan at nawala sa isang kisap mata sa lugar. Ang iba pang dalawang dalubhasa sa Sea Tribe ay umalis din kasunod ni Kiaofei, na iniwang tulala ang lahat. Yun lang silang umalis. Sa di kalayuan, tumigas ang schadenfreude ng ngiti ni Joshua sa kinalabasan na ito. Sa totoo lang, hindi rin inaasahan ni Juan Solan, Luo Yunjia, Lilo at Wu Chenner na mangyayari ito. Tara na. Sabi ni Juan Solan kay Lilo at tumango ito bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, bago umalis, ang tingin ni Juan Solan ay bumagsak kay Joshua sa isang segundo. Umilis ang tibok ng puso ni Joshua nang maramdaman ang malamig na tingin ni Juan Solan. Hindi nagtagal pagkaalis ni Huang Xiaolong, naghiyawan ang karamihan ng mga magsasaka. Dumating si Tan Lin sa tabi ni Joshua habang pinagmamasdan ang figure ni Juan Solan, at malamig na sinabi, "Hindi ko inaasahan." Ang swerte ni Juan Solan ay napakabuti kaya't nakatakas siya sa sakuna na ito ng napakadali. Pinagsama-sama ni Joshua ang kanyang sarili at malamig na sinabi, hindi siya masusundan ng kanyang swerte sa buong buhay niya. Si Gogang ay isang taong nagtatanim ng sama ng loob at tiyak na mag-iisip siya ng paraan para harapin si Juan Solan. Imposibleng nasa tabi niya si Golden Brow at Blood Knife sa lahat ng oras, kaya maaga o huli ay mamamatay siya. Sa kabilang banda, kababalik lang ng grupo ni Juan Solan sa Golden Wheel City, at si Juan Solan ay ipinatawag ng Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, Myriad Flames Ancestor, Black Eyes Ancestor, at Sky Sword Ancestor. The moment Black Eyes Ancestor saw Juan Solan, she easily questioned immediately, "Juan Solan, meron pa bang Fortune Gate sa paningin mo? Naaalala mo pa ba ang mga patakaran ng Fortune Gate? Nagdudulot ng gulo saan ka man magpunta, alam mo ba kung gaano kalaki ang problemang naidulot mo sa amin sa pagkakataong ito?" Tumaas ang boses niya, "Bakit hindi ka lumuhad at humihingi ng tawad?" Lumuhad at humingi ng tawad. Alam ni Juan Solan na alam na ni Black Eyes Ancestor at iba pang ancestors ang nangyari, at hindi niya kasalanan iyon. Naging malamig ang tingin ni Juan Solan.
Sa sandaling ito, maririnig ang tamad na pagbunot ng Blood Knife Ancestor. Ang matandang babae na si Black Eyes, si Solan, ay hindi mo disipulo, kung gayon ano ang labis mong ikinasasabi. Kaming dalawa bilang kanyang mga guro ay hindi umimik, at kahit naparusahan si Juan Solan hindi ikaw ang gagawa ng desisyong iyon. Nang marinig ang Blood Knife Ancestor na tinawag ang kanyang matandang hag, ang galit ay bumangon sa mukha ni Black Eyes Ancestor, ikaw. Tama na, pinutol ni Golden Brow Ancestor ang pagtatalo ng dalawang ancestors, at idinagdag, ang kasalanan ng bagay na ito ay wala kay Solan, dahil ginawa pa rin ito ni Googang sa kabila ng pagkakaalam ng pagkakakilanlan ni Solan. Hindi ba ito ay tulad ng pag-insulto sa Fortune Gate ng sinasadya? Sa katunayan, tinuruan siya ni Juan Solan ng leksyon na respetuhin ang Fortune Gate, sa makatuwid, dapat siyang purihin. Malamig na sumengot si Black Eyes Ancestor, ngunit hindi nagsalita ng contradiction. Sinabi ni Sky Sword Ancestor, hindi lang isyo si Go Jin dito, ngunit ang problema ay ang Go family na sumusuporta sa kanya. Medyo mahirap kung ituloy nila ang bagay na ito. Ang Golden Brow Ancestor ay walang pakialam na sumagot, ang Go family lang, at ang Go family ay hindi kumakatawan sa buong Sea Tribe. Ang ating Fortune Gate ay hindi maaaring matakot sa isang Go family lamang, tama ba? Marahil, kakaunti lamang ang mga tao na nangahas na sabihin ito sa buong Vientiane world. Ito ay nangingibabaw. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1242. Grand Mist Parasitic Medium Cultivation matagumpay. Sa malalim na pundasyon ng Fortune Gate, talagang hindi nila kailangang katakutin ang isang Go family lamang. Bukod dito, ang Vientiane World Fortune Gate ay isang sangay lamang. Kung ang Go family ay sasalakayin ang Fortune Gate headquarters ay hindi uupo. Ngunit, Juan Solan, sa kalahating buwang ito, kung walang mahalagang bagay, mas mabuting manatili ka sa loob ng tirahan. Nagbago ang tono ng Golden Brow Ancestor habang pinapayuhan niya si Juan Solan. Malapit na ang labanan ng bagong disipulo ng apat na mainlands, kaya tumutok sa iyong paglilinang. Masunaring sumunod si Juan Solan. Sa totoo lang, kahit na hindi ito iminungkahi ni Golden Brow Ancestor, nagplano na si Juan Solan na mag-focus sa kanyang cultivation hanggang sa araw ng Four Mainlands, New Disciples Battle. Halos 20,000 gintong kwintas ay sapat na upang suportahan ang kanyang paglilinang. Gayun din, layunin niyang matagumpay na linangin ang Grand Mist Parasitic Medium bago magsimula ang New Disciples Battle. Ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, at iba pang ancestors ay nagbabala kay Juan Solan tungkol sa ilang bagay bago nila siya pinayagang umalis, samantalang ang Black Eyes Ancestor ay nagtatampo sa buong panahon at hindi umimik ni isang salita. Sa kanyang sariling patio, si Juan Solan ay muling nagpractice saglit ng kanyang kakayahan sa espada at bumalik sa kanyang silid sa hating gabi. Sa loob ng kanyang silid, naglabas si Juan Solan ng 10 gintong butil at sabay-sabay na nilunok ang lahat ng iyon bago siya nagsimulang magtanim. Ang mga gintong butil na ito ay nabuo sa core sa pamamagitan ng hindi mabilang na millennia ng condensation. Ang karaniwang 7th Order Ancient God Realm Cultivator ay karaniwang lumulunok lamang ng isang gintong butil para sa paglilinang. Sa makatuwid, ang paglunok ng 10 gintong butil tulad ng ginawa ni Juan Solan ay hindi pa nagagawa. Sa sandaling ang 10 gintong butil ay pumasok sa katawan ni Juan Solan, biglang bumagsak sa loob niya ang nakakapasong mga daloy ng enerhiya. Ang mga ito ay katulad ng magma na pumapasok sa kanyang mga laman loob. Nabuhay ang 4 na espiritu ng banal na apoy sa loob ng katawan ni Juan Solan. Ang Azure Dragon, Vermilion Bird, itim na pagong, at puting tigre ay ibinubuko ang kanilang mga bibig, at mata ko na nilalamon ng apoy na espiritual na enerhiya na dumadaloy patungo sa kanila. Kasabay nito, ang kanyang 3 Supreme Godheads ay umikot habang ang fire element na espiritual na enerhiya ay bumaha sa kanyang 3 Supreme Godheads na parang dumadagendong na alon. Sa isang iglap, ang Purple Grand Mist Aura Dragon at Moonjade Heavenly Spiral Shell ay nagsimulang magningning ng maliwanag.
Hindi nagtagal ay pumasok si Juan Solan sa isang ethereal na estado. Sa oras na siya ay nagising, ang araw ay sumikat na. Ang mga gintong butil na ito ay talagang makapagpapalakas ng kaluluwa. Ulalas ni Juan Solan sa loob-loob sa pagtuklas na ito. Pagkatapos ng isang gabi ng cultivation, hindi lamang ang kanyang true dragon physique ay mas malakas, ngunit ang kanyang kaluluwa ay bumuti din ng malaki. Ito ay halos maihahambing sa Moon Jade Heavenly Spiral Shell na nag-aalaga sa kanyang kaluluwa ng Moon Essence sa loob ng isang buong buwan. Ang mga gintong kwintas na ito ay karapat-dapat na maging mga kwintas na espiritual na enerhiya. Si Juan Solan ay nasa mabuting kalagayan. Sa katunayan, may nakikitang pagkakaiba dahil sabay-sabay na lumunok ng 10 gintong butil si Juan Solan. At muli, hindi pa lubusang nagagamit ni Juan Solan ang Moon Jade Spiritual Heavenly Spiral Shell. Kung hindi, ang Moon Essence na na-absorb mula sa Moon Jade Heavenly Spiral Shell ay higit na nakakaalaga kaysa sa mga gintong kwintas. Lumabas si Juan Solan sa kanyang silid. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, si Juan Solan ay nag-practice ng kanyang kamao at palm technique. Ang kanyang kasalukuyang mga diskarte ay nalampasan ng orihinal na Great Void Divine Fist, Earthen Buddha Palm, at Absolute Soul Finger. Pinagsama niya ang lakas ng mga diskarte sa palad, kamao, at daliri mula sa Barbarian God Sect, Golden Dragon Gate, Immortal Phoenix Palace, at Ghost Buddha Depository, na lumikha ng ilang hindi mahuhulaan at mas makapangyarihang mga bagong diskarte. Ilang araw na ang nakalipas matapos wasakin ni Juan Solan, ang Uyang family at ang punong tanggapan ng Demon Buddha Clan, nakuha niya ang mga manual ng lihim na pamamaraan ng dalawang puwersa. Isinama niya ang mga ito sa kanyang bagong pamamaraan ng kamao, palad, at daliri. Maya-maya, napatigil si Juan Solan sa pag-eensayo ng makarinig siya ng mga yabag. Kahit hindi tumitingin, alam niyang si Luo Yunjia ang bumisita. Gaya ng inaasahan, ilang sandali pa, narinig ni Juan Solan ang kakaibang tinig ni Luo Yunjia, "Kuya Juan, tingnan mo ang dala ko." Nakita ni Juan Solan si Luo Yunjia na may dalang dalawang pitchel ng magandang kalidad ng alak habang siya ay tumalikod. Napuno siya ng pakiramdam ng kawalan ng pagsasalita. Tumawa si Juan Solan, "Shouldn't you be focusing on cultivation? Kung hindi maglaon ay ipapaharap ka ng iyong guro sa pader." Noong nasa Fortune Divine Kingdom pa sila, palaging hinahanap ni Luo Yunjie si Juan Solan para uminom ng alak kasama niya. Dahil dito, pinarusahan siya ng Myriad Flames Ancestor sa pamamagitan ng pagpapaharap sa kanya sa dingding sa loob ng isang buwan. Umisi si Luo Yunjie, "Kung makakainom ako at makakausap ko si Brother Juan tungkol sa mundo, handa akong tanggapin ang 2 buwang parusa." Ngumiti si Juan Solan, walang masyadong libangan si Luo Yunjia, ang isa ay alchemy refinang, at ang isa ay wine. Ang alak ay ang kanilang kapwa-libangan bagaman. Ang Heavenly Dan Island ay nagbigay ng lubos na kahalagahan sa alchemy refinang at si Luo Yunjia ang numero 1 henyo ng Heavenly Dan Island sa alchemy refinang sa mga nakababatang henerasyon, hindi na kailangang sabihin na si Luo Yunjia ay napakahusay sa alchemy refinang. Kaya naman, si Juan Solan ay nakakuha ng maraming kaalaman sa tuwing nakakausap niya si Luo Yunjie tungkol sa pagpino ng alchemy. At muli, ang bilis ng pagpino ng alchemy ni Juan Solan ay namangha kay Luo Yunjie. Pagkatapos ng ilang tasa ng alak, isang malambot na gininto ang liwanag ang kumislap sa palad ni Juan Solan habang naglalabas siya ng 30 gintong kwintas mula sa kanyang spatial na singsing, at hindi nagtagal ay lumitaw ang mga alon ng apoy sa bakuran. Tulala na tiningnan ni Luo Yunjie ang 30 gintong butil sa palad ni Juan Solan. Lumipas ang ilang oras at sa wakas ay nag-react si Luo Yunjie, "The Asterisk Man, nakahanap ka talaga ng 30 gintong kwintas." 30 butil. Tumawa si Juan Solan. "Ito ay para sa iyo." Napailing si Luo Yunjie, "Nauutil, para sa akin." Lahat. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Juan Solan. Tumango si Juan Solan. Noon lang natiyak ni Luo Yunjie na hindi nagbibiro si Juan Solan sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang 30 gintong butil mula sa kamay ni Juan Solan.
Sa isang segundo, namula ang mga mata ni Luo Yunjia at parang umiiyak siya. Panunokso ni Juan Solan, para sanang isang malaking matibay na lalaki na tulad mong umiiyak na parang dalaga. Ito ay 30 gintong butil lamang. Walang maiiyak. Noong una, gusto ni Juan Solan na bigyan si Luo Yunjia ng ilang daang gintong kwintas, ngunit ang kabuuan na iyon ay medyo nakakaalarma, at walang lihim ang maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Kung ang bagay ay tumagas, ito ay magdadala sa kanya ng hindi ginustong mga problema. Magandang kapatid, halika, uminom. Maluwag nang umiti si Luo Yunjia. Uminom. Ang hindi nasabi na mga salita ay dumaan sa alak. Sa isang kisap mata, 3 araw ang dumating at lumipas. Sa 3 araw na ito, lumunok si Juan Solan ng 10 gintong butil upang linangin gabi-gabi habang iniintindi ang aura ng Grand Mist. Ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Biglang-bigla, habang naiintindihan ni Juan Solan ang aura ng Grand Mist, ang lilang liwanag ay bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang 3 kataas-taasang godheads ay nanginginig, naglalabas ng mga alon ng lilang liwanag, at sa loob ng kanyang mga Diyos, ang kanyang Godse ay nagniningning ng isang nagniningning na lila. Bumibilis ang tibok ng puso ni Juan Solan sa nakakabaliw na saya. Pagkatapos ng mga taon ng walang pagod na pagsisikap, ang kanyang mga godheads, God Force ay ganap na ngayong isinama sa Purple Grand Mist Aura. Ang kanyang Grand Mist Parasitic Medium Cultivation ay matagumpay. Siya ang ikatlong tao sa buong Divine World na matagumpay na nilinang ang Grand Mist Parasitic Medium. Siya ay huminahon pagkaraan ng ilang sandali at nagsimulang iikot ang kanyang God Force kasunod ng unang yugto ng pamamaraan ng paglilinang ng Grand Mist Parasitic Medium. Sa isang iglap, mamawa ang kanyang 3 Supreme Godhead sa ilang natatanging meridian point sa katawan ni Juan Solan. Ang kanyang 3 pinakamataas na Diyos ay nagsimulang umikot ng mas mabilis. Napansin kaagad ni Juan Solan na ang kanyang 3 Supreme Godheads ay umiikot ng 30 beses na mas mabilis kaysa dati. Nangangahulugan ito na ang bilis ng pagsipsip ng enerhiya ng kanyang 3 kataas-taasang Diyos ay 30 beses na mas mabilis. Ngayon, magagawa niyang pinuhin ang 30 gintong kwintas sa isang pagkakataon, sa halip na 10. Nakakabigla para kay Juan Solan nang sabay-sabay niyang pinino ang 10 gintong butil, ngunit ngayon, nawalan na siya ng mga salita upang ipahayag ang kanyang damdamin dahil kaya niyang pinuhin ang 30 gintong kwintas ng sabay-sabay. Si Juan Solan ay naglabas ng 30 ginintoang butil at nilunok lahat ng mga iyon para sa layuning mapadalisay ang mga ito. Lumipas ang gabi at ganap na napino ni Juan Solan ang lahat ng enerhiya ng 30 gintong kwintas. Si Juan Solan ay nagningning ng may kasiglahan habang tinatansya niya na maaari siyang makalusot sa late 4th Order Ancient God Realm, 5th Order, 6th Order at kahit na 7th Order Ancient God Realm na mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Ngayong matagumpay na siyang nakapasok sa unang yugto ng Grand Mist Parasitic Medium, ang pag-aayos ng Pill Blending Tower ang kanyang susunod na layunin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1243. Ang araw ng labanan ng mga bagong alagad. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Juan Solan nang maalala niya na sinadya ni Wang Guziyi na binili ang lahat ng kaguluhang espiritual na likido mula sa Infinite Circles Commerce Hall na kailangan ni Juan Solan para sa pag-aayos ng Pill Blending Tower. 5 strike. Sa 10,000 Elephant Royal City, malinaw na naalala ni Juan Solan na sinabi ni Wang Guziyi na matatalo niya siya sa 5 strike. Ang labanan ng bagong disipulo ng 4 na mainlands ay humigit kumulang 2 linggo pa, ngunit biglang naramdaman ni Juan Solan na napakabagal ng pagtakbo ng oras, dahil sabik na siyang magsimula ang labanan ng bagong mga disipulo. Narinig ni Juan Solan mula kay Luo Yunjia na dumating na sina Wang Guziyi, Wang Dongchen, at iba pang miyembro ng Wang Clan sa Golden Wheel City. Higit pa riyan, si Wang Guziyi at Googang ay naging malapit kamakailan. Mula sa binanggit ni Luo Yunjia, may nakakita sa kanilang dalawa na umiinom ng alak na magkasama sa isang restaurant, habang si Googang ay sumisigaw kay Wang Guziyi na tulungan siyang turuan si Juan Solan ng leksyon sa entablado ng labanan.
Sa mga sumunod na araw, nanatili si Juan Solan sa kanyang patio, lumulunok ng 30 gintong butil at nililinang ang Grand Mist Parasitic Medium. Matapos niyang matagumpay na linangin ang Grand Mist Parasitic Medium, ang bilis ng kanyang tatlong Supreme Godhead sa pagpino sa Purple Grand Mist Aura Dragon ay maraming beses na mas mabilis. Bukod pa rito, kasama ang Moon Essence ng Moon Jade Heavenly Spiral Shell at ang espiritual na enerhiya ng kaguluhan ng apat na Divine Fires, naramdaman ni Juan Solan na ang kanyang lakas ay lumalakas araw-araw. Paminsan-minsan, banibisita ni Juan Solan si Lilo. Sa isa sa mga pagkakataong ito, binigyan niya si Lilo ng ilang daang gintong kwintas. Batay sa bilis ng cultivation ni Lilo, sapat na ang ilang daang gintong kwintas para tumagal siya ng isang dekada. Si Lilo ay natulala ng kalahating araw sa pagkabigla matapos niyang makita ang ilang daang gintong kwintas sa kamay ni Juan Solan. Para kay Wu Chenner, binigyan lang siya ni Juan Solan ng 5 gintong kwintas. Lumipas ang 2 linggo sa isang kisap mata. Kawakas ay dumating na ang araw ng Four Mainlands New Disciples Battle. Sa pangunahing bulwagan, sinuri ni Golden Brow ancestor sina Juan Solan, Zhou Shu, at ang iba pa, at sinabi, kapag bumalik tayo sa Fortune Gate, sino man ang makapasok sa nangungunang 10 rango sa New Disciples Battle, ay bibigyan ng karagdagang mga gantimpala. Sa pamamagitan ng aming Fortune Gate sa ibabaw ng New Disciples Battles gantimpala. Kitang-kitang nagningning ang mga mata ng 10 disipulo habang iniisip nila kung ano ang magiging marangyang gantimpala ng Fortune Gate. Ang Blood Knife Ancestor, Sky Sword Ancestor, Myriad Flames Ancestor, at Black Eyes Ancestor ay nagsabi rin ng ilang nakapagpapatibay na salita sa mga disipulo, bago umalis ang 20 higit na tao sa Golden Wheel City at lumipad patungo sa 10,000 Elephant Mountain Peak. Ang Golden Wheel City ay matatagpuan sa Dallas Dis ng 10,000 Elephant Mountain. Dahil sa kanilang bilis, mararating ng grupo ang rurok sa loob ng 2 oras. Sa sandaling ito, ang mga unang sinag ng bukang liwayway ay sumisilip mula sa abot tanaw. Pagkalipas ng 2 oras, narating ng grupo ang tuktok ng bundok at ang langit ay nagliwanag na noon. Mayroong isang napakalaking parisukat sa tuktok ng 10,000 Elephant Mountain na kayang tumanggap ng higit sa 10,000 tao. Isang malaking pulutong ang nagtipon sa gitna ng plaza, at karamihan sa mga taong ito ay mga dalubhasa sa nangungunang puwersa ng Vientiane World. Ang mga dalubhasa ng nangungunang puwersa ng Vientiane World ay palaging dumarating upang manood ng mga labanan sa entablado na ganito kadakila na kinasasangkutan ng 4 na mainlands. Gayunpaman, mayroong isang lugar na binabantayan ng hukbo ng Golden Wheel City, kung saan ang mga elder lamang ng mga sekta at mas mataas ang maaaring makapasok. Nang dumating ang grupo ni Juan Solan, ginulo nito ang mga tao sa plaza. Narito ang mga tao ng Fortune Gate. Ang itim na buhok na binata sa likod ng Golden Brow Ancestor. Si Juan Solan ba iyon? Narinig ko na noong All Islands Great War, tinalo ni Juan Solan ang Dragon Origin sect na si Zhou Shu, habang siya ay nasa peak late 10th Order Heavenly God Realm. Hindi pa banggitin, ang cultivation ni Zhou Shu ay nasa unang bahagi ng 3rd Order Ancient God Realm noong panahong iyon. Siguro sinasadya ng Fortune Gate ang ganyang chismis. Paano matatalo ng isang peak late 10th Order Heavenly God Realm ang isang maagang 3rd Order Ancient God Realm Master? Lahat ay nagchichismisan sa kanilang sarili. Halos lahat ay bumagsak ang tingin sa katawan ni Juan Solan. Nang marinig ang mga pag-uusap na ito, lalong naging pangit ang ekspresyon ni Zhou Shu. 3 taon na ang nakalilipas, siya, ang numero 1 henyong disipulo ng Dragon Origin sect na nakarating na sa unang bahagi ng 3rd Order Ancient God Realm ay natalo ni Juan Solan, isang hindi kilalang disipulo na nasa peak late 10th Order Heavenly God Realm mula sa isang maliit na barbarian. Sekta ng Diyos. Iyon ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Juan Solan, teka lang. Sa entablado ng labanan, huhugasan ko ang nakaraang kahihiyan sa pamamagitan ng pagkatalo sa iyo ng kaawa-awa. Isang malupit na kinang ang sumilay sa kaibuturan ng mga mata ni Zhou Shu. Hindi na lang pinansin ni Juan Solan si Zhou Shu. Sa
paligid ng yugto ng labanan, sa silangan, kanluran, hilaga, at timog ay may mga bagong itinayong mga yugto ng panunood. Ang tanawin ng Fortune Gate ay matatagpuan sa silangan. Si Juan Solan at ang iba pa ay umakyat sa viewing stage sa silangang bahagi. Naghihintay na si Wang Shi sa viewing stage. Mabilis siyang naglakad para batiin ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, at ang iba pang ancestors. Tumango ang 5 ninuno bilang pagsang-ayon at saka umupo sa mga upuan na nakaayos ng magkasunod sa entablado. Si Juan Solan, Lilu, at ang iba ay nakatayo sa likuran nila. Para naman kay Wang Shi, umupo siya sa ibaba ng 5 ninuno. May ilang oras bago nagsimula ang mga laban sa entablado, ang Wanggu Clan, Dark Elf Tribe, at ang mga puwersa ng Primal Chaos Mainland ay hindi pa dumarating. Naglaan ng oras si Juan Solan upang obserbahan ang yugto ng labanan. Ang yugto ng labanan ay hugis parisukat, 20 zang ang taas, at halos 20 metro ang lapad sa bawat panig. Ang 4 na panig ng yugto ng labanan ay napuno ng mga ukit ng mga banal na elepante, na tila sila ay inukit ng kalikasan mismo. Sa pagtingin sa mga ukit na ito ng mga banal na elepante, hindi maiiwasang mapaalala nito kay Huang Xiaolong ang natuyong banal na elepante sa plaza ng 10,000 Elephant Royal City. Ang bawat isa sa mga larawang inukit ng banal na elepante ay eksaktong kapareho ng hitsura ng natuyong banal na elepante sa parisukat. Inakala ni Juan Solan na ang mga larawang inukit ng banal na elepante na ito ay eksaktong mga kopya ng natuyong banal na elepante, isang mas maliit na bersyon lamang. Habang pinagmamasdan ni Juan Solan ang mga larawang inukit ng elepante na ito, biglang nagkagulo ang mga tao. Ito ang mga taong Wanggu Clan. Wanggu Clan Patriarch Wanggu Rui, at nandyan din ang 3 ninuno, Wanggu Junfei, Wanggu Ren, at Wanggu Haoren. Ang Escarlata ang buhok na binata sa likod ni Wanggu Rui ay si Wanggu Ziyi. Nabalitaan kong nakalusot na siya sa 6th Order Ancient God Realm. Bukod dito, sa kanyang likas na talento, ang kanyang aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang 7th Order Ancient God. Kaharian A. Pagaman si Juan Solan ay ang Fortune Gate All-Island Great War Champion, malayo siya sa pagiging maihahambing kay Wanggu Ziyi. Malamang na hindi siya makakatanggap ng kahit isang tama mula kay Wanggu Ziyi. Si Wanggu Ziyi na sumusunod sa likod ni Wanggu Rui ay palihim na sumulyap sa direksyon ni Juan Solan na parang sinasabing, naririnig mo ba iyon? Kahit ang mga eksperto sa iba't ibang puwersa ay naniniwala na ikaw ay hindi makakatanggap ng isang welga mula sa akin. Ang 5 welga na ibinigay ko sa iyo kanina ay para iligtas ka ng kaunting dignidad. Umakyat ang grupo ni Wanggu Rui sa viewing stage sa kanlurang bahagi, sa tapat mismo ng viewing stage ng Fortune Gate. Golden Brow Ancestor. Naikuyom ni Wanggu Rui ang kanyang mga kamao kay Golden Brow Ancestor bilang pagbati pagkatapos umupo. Sa mga ninuno ng Fortune Gate, tanging ang Golden Brow Ancestor lamang ang karapat-dapat sa kanyang pagbati. Naikuyom ni Golden Brow Ancestor ang kanyang mga kamao at binalika ng pagbati, Patriarch Wanggu. Sa panlabas, ang relasyon ng Fortune Gate at Wanggu Clan ay magalang at magiliw pa rin. Hindi nagtagal pagkatapos dumating ang Wanggu Clan, ang Dark Elf Tribe at ang mga tao mula sa Primal Chaos Mainland ay magkasunod na dumating. Ang Patriarch ng Dark Elf Tribe ay isang matangkad at payat na matandang may berdeng mga mata at matalas na mga tainga na pinangalan ng Yukoi. Isang napakakakaibang pangalan. Ang taong namumuno sa Primal Chaos Mainland Group ay ang Black Wind Cult Leader gayon din ang Sect Chief ng Barbarian Shaman Sect. Ang Primal Chaos Mainland, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay isang magulong lupain na ang mga puwersa nito ay laging nakikipaglaban ng walang pagkakaisa. Ang Black Wind Cult at Barbarian Shaman Sect na puwersa ay ang dalawang pinakamalakas na puwersa ng Primal Chaos Mainland. Ang mga disipulong kalahok sa New Disciples Battle ay mga henyong disipulo ng dalawang puwersang ito. Kahit na ang Black Wind Cult at Barbarian Shaman Sect ay ang dalawang pinakamalakas na puwersa ng Primal Chaos Mainland, hindi sila maikukumpara sa Fortune Gate, Wanggu Clan, at Dark Elf Tribe.
Kahit na nagsanib puwersa ang Black Wind Cult at Barbarian Shaman Sect, 1 milya pa rin ang layo nila sa Fortune Gate. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1244. No. Isa versus no. Isa. Nakarating na sa plaza ang lahat ng 4 na puwersa ng mainlands. Ang labanan na hinihintay ng lahat ng may pag-asa ay malapit nang magsimula. Ang 4 na mainlands ay nagsalitan sa pag-host ng New Disciples Battle. Sa terminong ito, ang Fortune Gate na ang mag-host, at ang MC ay walang iba kundi si Wang Shi. Tumayo si Wang Shi at pagkatapos ng tahimik na pagkuha ng pahintulot ni Golden Brow Ancestor, ay lumitaw sa battle stage sa gitna. Laminggalinga siya sa paligid at ibinalita sa napakalakas na boses, ang 4 na kalahok sa mainlands mangyaring pumunta sa entablado upang gumuhit ng palabunutan. Juan Solan, Zhou Shu, Dan Lin, Luo Yunjia, Wang Guzi, Wang Dongchen, Yu Waxen, at iba pang mga kalahok ay lumabas lahat at lumapag sa gitnang entablado sa isang paglukso. Kasunod nito, ang mga kalahok ay humalili sa paglalakad papunta sa nakatalagang kahon at ipinasok ang kanilang mga kamay sa loob upang gumuhit ng isang numero. Ilang sandali pa, bawat isa sa mga kalahok ay may hawak na isang may bilang na patpat sa kanilang mga kamay. Nakuha ni Juan Solan ang patpat na may nakasulat na numero 1. Isa siya sa mga unang kalahok na lumaban sa entablado. Si Juan Solan ay natigilan saglit, pagkatapos ay isang mahinang mapanuksong ngiti ang bumungad sa kanyang bibig, iniisip na ang kanyang swerte ay medyo mabuti sa pagkuha ng unang laban. Hindi niya partikular na kinuha ang pukana sa likod ng pagkuha ng stick na may nakasulat na numero 1 sa kanyang puso. Para sa kanya, ito man ang unang laban o ang huling laban ay walang pinagkaiba. Sa totoo lang, inaasahan niyang labanan si Wang Guzi sa unang laban na ito. Ngunit tila hindi narinig ng langit ang hiling ni Juan Solan dahil ang isa pang gumuhit ng patpat na may nakasulat na numero 1 ay isang disipulo ng Black Wind Cult mula sa Primal Chaos Mainland na nagngangalang Gujanan. Gujanan. Bagamat hindi gaanong binigyang pansin ni Juan Solan ang mga kalahok mula sa Primal Chaos Mainland, narinig niya ang tungkol kay Gujanan dahil siya ang All Islands Great War ng Primal Chaos Mainland na first place disciple. Unang lugar na disipulo ng Primal Chaos Mainland. Natagpuan ito ni Juan Solan na kawili-wili at lumalim ang ngiti sa kanyang mukha. Nagkagulo ang mga tao nang ipahayag ni Wang Shi na ang unang laban ay sa pagitan ni Juan Solan at Gujanan. Halatang nasasabik ang mga eksperto ng iba't ibang sekta. Napaka-interesante na ang numero 1 kampyon ng The Fortune Mainland ay lalaban sa numero 1 kampyon ng Primal Chaos Mainland. Si Wang Guzi, Zhou Shu, at iba pang kalahok na mga disipulo ay bumalik sa kanilang itinalagang viewing spot ayon sa pagkakabanggit. Tanging sina Juan Solan at Gujanan ang nanatili sa entablado ng labanan. Napunta ang tingin ng lahat kina Juan Solan at Gujanan. Sabi nyo, sino ang mananalo? Siyempre magiging Juan Solan yun. 3 taon na ang nakararaan, si Juan Solan ay isa pa ring peak late 10th Order Heavenly God Realm nang talunin niya ang unang bahagi ng 3rd Order Ancient God Realm na Zhou Shu. Narinig ko na 2 taon na ang nakararaan ay matagumpay na nakapasok si Juan Solan sa pinakamataas na kalagitnaan ng 2nd Order Ancient God Realm mula sa peak late 10th Order Heavenly God Realm. Ano? Nakapasok siya sa peak mid 2nd Order Ancient God Realm mula sa peak late 10th Order Heavenly God Realm sa isang pagkakataon. Imposible. Talagang chismis ito. Mahirap ng paniwalaan ang pagpasok hanggang sa peak sa kalagitnaan ng First Order Ancient God Realm. Kumaway ang mga talakayan sa karamihan. Si Juan Solan at Gujanan ay nakatayo sa magkabilang panig nang hindi gumagalaw. Ang pangangatawan ni Gujanan ay nasa mas maliit na bahagi, mga 5 talampakan 5 pulgada ang taas, na malinaw na mas maikli kumpara sa 5 talampakan 9 na pulgadang taas ni Juan Solan. Ngunit napansin ni Juan Solan na makapal at magaspang ang mga palad at braso ni Gujanan.
Naghusga si Juan Solan na tiyak na nilinang ni Gujanan ang katulad na pamamaraan sa Divine Killing Arms ni Huchi. Ito ay ang Black Wind cult na si Gujanan, paki-enlighten ako. Si Gujanan ay same time na tumingin kay Juan Solan habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Si Juan Solan ang popular na pinili para sa ikatlong pwesto sa terminong ito ng Four Mainlands, New Disciples Battle at narinig ni Gujanan ang hindi pangkaraniwang husay sa pakikipaglaban ni Juan Solan. Si Juan Solan ay isa sa 3 tao na pinakaayaw niyang makilala sa entablado ng labanan. Juan Solan, ni Fortune Gate, paliwanagan mo ako. Ibinalik ni Juan Solan ang kagandahang loob. Nang matapos magsalita si Juan Solan, biglang lumaki ang katawan ni Gujanan. Sa harap mismo ng mga mata ng lahat, ang kanyang 5 talampakan 5 pulgada ang taas na figure ay dumbbell sa laki, naging mas malaki at mas matangkad sa 5 talampakan 9 na pulgada ang taas na Juan Solan. Napuno ng mga itim na simbolo ang ibabaw ng kanyang balat, lalo na sa kanyang magkabilang braso, at ang mga manggas ng kanyang damit ay pumutok sa mga pira-piraso. Ang mga berdeng ugat ay namumuo sa ilalim ng kanyang balat habang ang 2 itim na alakdan ay nabuo mula sa mga itim na simbolo sa kanyang katawan. Ang pares ng mga alakdan na ito ay 5 hanggang 6 na beses na mas malaki kaysa sa mga regular na alakdan. Sila ay ganap na berde itim na may mga linya ng pag-aresto sa mga pulang simbolo sa kanilang mga likod. Ito ang Black Demon Cult ng Black Demon Poisonous Body. Ang matagumpay na paglilinang ng pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapataas ng depensa ng magsasaka, ngunit ang kanilang katawan ay nagiging lason din mula ulo hanggang paa. Upang linangin ang Black Demon Poisonous Body na ito, kailangan ng cultivator na magbabad sa loob ng nakakalason na likido sa loob ng mahabang panahon, tinitiis ang matinding sakit sa buong panahon. Mahihirapan ang isang karaniwang tao na matagumpay na linangin ang pamamaraang ito. Sa kanyang mga braso ay ang mga sinaunang makamandag na berdeng demonyong alakdan. Lubhang nakakalason. Talagang nagawa ni Gujanan na paamuhin ang isang pares ng berdeng demonyong alakdan. Ang mga berdeng demonyong alakdan ay nawala sa loob ng ilang 10,000 taon, tama ba? Sa paghusga sa sitwasyon, tila ang 2 berdeng demonyong alakdan na ito ay ganap na sumama sa Black Demon Poisonous Body ni Gujanan. Kahit na si Juan Solan ay mas malakas kaysa kay Gujanan, ito ay magiging isang mahirap na panalo para sa kanya laban kay Gujanan dahil sa Black Demon Poisonous Body ni Gujanan at 2 sinaunang berdeng demonyong alakdan. Higit pa rito, si Gujanan ay talagang nakalusot na sa huling bahagi ng Third Order Ancient God Realm, kalahating hakbang na lang at maaabot na niya ang Fourth Order Ancient God Realm. Nang ilantad ni Gujanan ang kanyang Black Demon Poisonous Body at isang pares ng mga sinaunang berdeng demonyong alakdan, ang mga tao ay nasa matinding pananabik. Sa ibaba ng yugto ng labanan, sinabi ni Tan Lin kay Joshua sa pamamagitan ng voice transmission, hindi matatalo si Juan Solan sa unang round kay Gujanan, tama ba? Kung ganoon ang kaso, hindi natin siya matatalo ng personal. Hindi ko inasahan na talagang ganoon kalakas si Gujanan. No wonder kaya niyang manalo sa unang pwesto sa Primal Chaos Mainland. Sumimangot si Joshua. Maging si Joshua mismo ay walang kumpiyansa na talunin si Gujanan matapos makita ang kanyang Black Demon Poisonous Body at isang pares ng sinaunang berdeng demonyong alakdan. Ang kanyang kumpiyansa ay higit na naapektuhan dahil nalaman din niya na si Gujanan ay nakalusot na sa pinakamataas na huli Third Order Ancient God Realm. Sa entablado sa panunood ng Fortune Gate, malamig na tumikim si Black Ice Ancestor, kung matatalo si Juan Solan sa unang laban, magiging isang malaking biro iyon. Kung gayon hindi lang ang Fortune Gate ang kanyang ipinahiya, kundi pati na rin ang buong Fortune Gate Mainland. At kung mangyari iyon, hihilingin ko sa Sect Chief na bawiin ang kanyang mga benepisyo sa Grand Elder sa pagbabalik natin sa Fortune Gate. Sisigot na sana si Blood Knife Ancestor, nang bigla na lang sa entablado ng labanan, sumalakay si Gujanan. Tumalon siya sa hangin habang nakatutok ang 2 palad kay Juan Solan. Bago pa man umabot ang mga pag-atake ng palad ni Gujanan kay Juan Solan, may isang bagay na umiikot at may bird na itim na bumungad sa kanya.
Ang pares ng mga sinaunang berdeng demonyong alakdan sa mga braso ni Gujanan ay lumipad at lumapag sa harap ni Juan Solan sa isang kisap mata. Hindi nagtagal, dalawang makamandag na tusok ang tumama sa mga mata ni Juan Solan. Tulad ng inaakala ng lahat na actress o makakaiwas si Juan Solan, may lumitaw na espadang kahoy sa kamay ni Juan Solan. Sa susunod na sandali, nakita ng karamihan ang isang napakaliwanag na liwanag ng espada na kumikislap sa hangin. Ang dalawang berdeng demonyong alakdan ay tumili ng matindi habang ang mga bahid ng berdeng kulay na dugo ay lumitaw sa kanilang mga likod at sila ay bumagsak paatros. Bumagsak si Gujanan mula sa taas, na may dugong bumulwak mula sa kanyang dibdib. Nakita ng mga nanonood na eksperto na mayroong dalawang mahabang hiwa ng espada mula sa dibdib ni Gujanan hanggang sa kanyang baywang. Si Gujanan ay sumuso. Ang karamihan ay nahulog sa isang matinding katahimikan, ang mga eksperto ay sumisipsip ng malamig na hangin. Si Gujanan na may Black Demon Poisonous Body at ang dalawang sinaunang makamandag na berdeng demonyong alakdan, kasama ang pagiging Pit Late Third Order Ancient God Realm Master ay natalo ng ganoon lang. Ano yung sword technique kanina? Maging ang Sky Sword Ancestor ay natigilan. Pagkatapos ay bumaling siya sa Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, at sinabi habang bumantong hininga, si Juan Solan, talaga ang pinakamahusay na kandidato para magmana ng aking legacy. Ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay tumawa lang. Wala kaming pakialam kung handa kang ipasa ang mana mong Sky Sword kay Juan Solan. Blood Knife Ancestor laughed and said. Natawa ang Myriad Flames Ancestor nang marinig ang kanilang pag-uusap. Alam namin na ang True Dragon Physique ni Juan Solan ay napakapangit, pero sinong mag-aakala na ang kanyang husay sa espada ay magiging kasing pangit? Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng kanyang pagpapahalaga kay Juan Solan. Tanging ang lumang mukha ni Black Eyes Ancestor ang kasing lamig ng kanyang pangalan. Dama po ang tingin ni Blood Knife Ancestor sa mukha ni Black Eyes Ancestor at tinuya niya, Black Eyes Ancestor, nanalo si Juan Solan laban kay Gujanan ng Primal Chaos Mainland sa unang laban, na nagdaragdag ng kaluwalhatian sa ating Fortune Gate, at ito ang kaluwalhatian ng buong Fortune Mainland. Kapag bumalik ka sa Fortune Gate, hindi mo ba dapat hilingin sa Sect Chief na gantimpalaan siya? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1245. Battle with Yu Oxen. Ang Black Eyes Ancestor ay walang paraan upang pabulaanan ang mga salita ng Blood Knife Ancestor. Upang mailigtas ang sarili sa kahihiyan, malamig na sinabi ni Black Eyes Ancestor pagkatapos ng maikling paghinto, kung siya ang mananalo sa unang pwesto sa New Disciples Battle ng terminong ito, talagang hihilingin ko sa Sect Chief na dagdagan ang kanyang mga benepisyo, anuman ang iyong mga mungkahi. Golden Brow Ancestor at Blood Knife na pasimangot si Ancestor sa kanyang sinabi. Manalo sa unang pwesto sa New Disciples Battle ng terminong ito. Kahit sino ay nakakaalam ng lakas ni Wang Guzi, kaya't siya ang sikat at hindi mapag-aalinlanganan na pinili para sa unang lugar sa isip ng karamihan ng mga tao. Ang Black Eyes Ancestor na humihiling kay Juan Solan na manalo sa unang pwesto ay humihiling ng isang bagay na imposible. Nakahinga ng maluwag ang Black Eyes Ancestor sa kanyang sarili sa mga ekspresyon ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Biglang naalala ng Black Eyes Ancestor ang panahon kung kailan nakapasok si Juan Solan sa Peak Mid Second Order Ancient God Realm, at natalo siya sa taya sa Blood Knife Ancestor. Noong panahong iyon, kinuha ni Blood Knife Ancestor ang isa sa kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang Profound Ice Armor. Nagdulot ito ng dugo sa kanyang puso. Nakakolekta siya ng maraming mahahalagang materyales sa grade ng kaguluhan sa loob ng 100,000 taon upang mabuo ang Profound Ice Armor na iyon. Bukod dito, para ma-forge ang Profound Ice Armor, inimbitahan niya ang isang Master Above Ancestor God Realm na gumasto sa kanya ng mahigit 10 trilyon A. Mahigit 10 trilyon A. Blood Knife, natalo ako sa isang taya sa iyo noong panahon na si Juan Solan ay pumasok sa sinaunang Diyos Realm. Paano kung postahan na naman tayo sa pagkakataong ito?
Ang Black Eyes Ancestor ay patuloy na tinukso ang Blood Knife Ancestor, kung si Juan Solan ay namamahala upang manalo sa unang lugar sa terminong ito, pagkatapos ay maaari kang pumili ng isang bagay mula sa loob ng aking Black Eyes Treasury. Gayunpaman, kung matalo ka, gusto ko ring ibalik ang Profound Eyes Armor bilang iyong espiritual na Blood Pool. Ang Black Eyes Ancestor ay titig na titig kay Blood Knife Ancestor na may nagbabagang tingin. Dugo Knife Ancestor blurted out without thinking, hindi pastahan. Alam ng lahat na imposibleng mapanalunan ni Juan Solan ang unang pwesto sa New Disciples Battle, kung kaya't walang sakit sa ulo si Blood Knife Ancestor para tumaya sa Black Eyes Ancestor dito. Pumili ng dalawang item. Black Eyes Ancestor ay ayaw sumuko. Ngunit ang Blood Knife Ancestor ay umiling ng tanggihan niya ang kanyang alok. Kahit na nadagdagan ng Black Eyes Ancestor sa 4 na item mula sa kanyang treasury, umiling pa rin siya bilang pagtanggi. Samantala, inihayag na ni Wang Shi ang pagkapanalo ni Juan Solan sa unang laban at si Juan Solan ay bumalik na sa viewing stage ng Fortune Gate. Naturally, ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, Sky Sword Ancestor, at Myriad Flames Ancestor ay nagsabi ng ilang salita ng papuri kay Juan Solan. Tumayo si Juan Solan sa tabi ni Lilo, lihim na hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Isang malabong kulay rosas na kulay ang bumungad sa kanyang mukha. Pinigyan niya ng matalim na titig si Juan Solan at hinaila ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Sa sumunod na ikalawa, ikatlo at ikaapat na laban, naging maayos ang lahat. Matagumpay na nakapasok sa top 20 sina Zhou Shu, Dan Lin, Luo Yunjia, Wu Chen'er, Guo Yuanhui. Matagumpay ding nakapasok ang 6 na disipulo sa susunod na round mula sa Eternal Mainland. 5 alagad mula sa Dark Elf Tribe. At ang Primal Chaos Mainland ay may mas mababang bilang, 3 disipulo lamang. Si Juan Solan at ang iba pa ay umakyat muli upang gumuhit ng palabunutan upang matukoy ang kanilang mga kalaban para sa ikalawang round na laban. Hindi tulad ng unang round na laban, sa pagkakataong ito, hindi iginuhit ni Juan Solan ang patpat na may numero 1 nakasulat dito, gayunpaman, gumuhit siya ng patpat na may numerong 2 na nakasulat dito. Number 2. Lumipat ang tingin ni Juan Solan sa iba pang stick ng mga kalahok at natuklasan niya na ang isa pang stick para sa pangalawang numero ay nasa kamay ni Dark Elf Mainland na si Yu Wuxan. Tinawag ko si Yu Wuxan at Juan Solan ay ang 3 disipulong binigyang pansin ng lahat, sa makatuwid, nang si Juan Solan at Yu Wuxan ay bumunot ng mga patpat para sa pangalawang lote, ang mga tao ay napukaw sa pananabik. Talagang lalabanan ni Juan Solan ang Yu Wuxan sa ikalawang round, at isa na namang laban sa pagitan ng dalawang numero 1, ito ay sadyang kapanambig. Bagaman nakakagulat ang lakas ni Juan Solan, malamang na matatalo siya sa round na ito. Narinig ko na pumasok si Yu Wuxan sa mapanganib na lupain ng Dark Elf Tribe at gayon din ang capital of the Ghost Domain, habang nakaligtas sa isang malaimpyernong pagsasanay. Kalahating taon na ang nakalipas, nakapasok din siya sa late Fourth Order Ancient God Realm, not to mention, natanggap niya ang capital of the Ghost Domain King's Inheritance. Hindi yun kailangan, ang True Dragon Physique ni Juan Solan ay napakalakas. Totoong napakalakas ng True Dragon Physique ni Juan Solan, gayunpaman, nagtagumpay si Yu Wuxan sa paglinang ng Ghost Body ng Ghost Domain na kasing lakas ng True Dragon Physique ni Juan Solan. Kahit na si Juan Solan at Yu Wuxan ay nagsisimula pa lamang sa kanilang labanan, ang mga tao sa ibaba ay nagkagulo na. Sa entablado ng panunood, ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, Sky Sword Ancestor, at maging ang Myriad Flames Ancestor ay nakasimangot. Sa ikalawang round, ang kalaban ni Juan Solan ay si Yu Wuxan. Tulad ng karamihan sa mga eksperto sa karamihan, nag-aalala rin sila. Kahit na medyo malakas si Juan Solan, kulang pa rin siya ng 1 milya kumpara kay Yu Wuxan. Kung matatalo si Juan Solan sa laban na ito, hindi man lang siya papasok sa top 10. Dapat imbestigahan ang bagay na ito. Team time na sinabi ni Golden Brow Ancestor. Sa unang round, ang kalaban ni Juan Solan ay si Gujanan, at sa ikalawang round, ang kanyang kalaban ay si Yu Wuxan.
Parehong sina Gudyanan at Yuwaksen ay kabilang sa mga mas makapangyarihang kalahok dahil pareho silang nirerango bilang numero unong disipulo sa kani-kanilang mainlands. Hindi ito maaaring isang pagkakataon. Pinasa ni Blood Knife Ancestor, Skysword Ancestor at Myriad Flames Ancestor ang pinagbabatayan ng kahulugan ng sinabi ni Golden Brow Ancestor. Pinakialaman ba ni Wang Shi ang mga lote? Ang Skysword Ancestor ay seryoso habang nagtatanggol, si Wang Shi ay isa sa mga tao ng ating Fortune Gate, hindi niya gagawin ito, tama ba? Naramdaman din ng Myriad Flames Ancestor na imposibleng gawin ito ni Wang Shi. Malakas na sumang-ayon si Black Ice Ancestor, bagaman ang mga laban sa entablado ay pinangangasiwaan ni Wang Shi, si Huan Solan, ang siyang gumuhit ng palabunutan. Maiuugnay lamang ito sa kanyang malas at walang kinalaman kay Wang Shi. Ang puso ni Black Ice Ancestor ay namumulaklak na parang bulaklak ng si Huan Solan ay talagang iginuhit si Yuwaksen bilang kanyang kalaban. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado sa ibabaw dahil hindi angkop na ipakita ang kanyang kasiyahan sa harap ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Kung ito man ay ang kanyang malas o isang tukana laban sa kanya, malalaman natin pagkatapos ng investigasyon. Walang pakialam na sabi ni Golden Brow Ancestor. Ang unang laban sa ikalawang round ay sa pagitan ni Zhou Shu at isang disipulo ng Wango clan na nagngangalang Wango Chang. Si Huan Solan at ang iba ay umatras pabalik sa kani-kanilang mga yugto ng panunood, naiwan sina Zhou Shu at Wango Chang sa yugto ng labanan. Pumalik sa entablado ng panunood, marilag na sinabi ng Blood Knife Ancestor, hindi mo kailangang ma-pressure o ma-stress kapag nakikipaglaban sa Yuwaksen, gawin mo lang ang iyong makakaya. Idinagdag ni Golden Brow Ancestor, gamitin mo lang ang mga pakinabang ng iyong True Dragon Physique at baka makalaban mo siya sa isang draw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Huan Solan. Huwag makaramdam ng labis na presyon o makaramdam ng pagkabalisa. Malayo ang tingin niya sa pagiging stressed o pakiramdam na napipressure siya. Oo, dalawang guro, huwag mag-alala. Gagawin ko ang aking makakaya. Kaya lang sumagot si Huan Solan, habang iniisip kung dapat ba niyang ipakita ang kanyang buong lakas. Sa oras na ito, inabot ni Lilo para hawakan ang kamay ni Huan Solan. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Pinigyan siya ni Huan Solan ng isang nakakapanatag na ngiti. Biglang naghiyawan ang mga tao. Sa entablado ng labanan, gumawa ng kanilang mga galaw sina Zhou Shu at Wang Buchang. Nakakaalarma ang momentum mula sa katawan ni Zhou Shu. Isang napakalaking Asher Dragon ang lumutang mula sa kanyang katawan at inatake si Wang Guchang habang maraming sinag ng Sword Chi ang bumaril mula sa katawan nito. Sa isang iglap, paulit-ulit na napilitang bumalik si Wang Guchang, isang late Third Order Ancient God Realm. Mabuti. Ngumiti si Black Ice Ancestor at tumango, ang Zhou Shu na ito ay talagang numero unong disipulo ng ating Fortune Gate, talagang nakapasok siya sa Fourth Order Ancient God Realm sa napakaikling panahon. Matagumpay siyang nakagawa ng ilang natatanging Sword Chi sa pamamagitan ng pagsasama ng Sky Sword Cannon sa kanyang Asher Dragon, tama ba? Ang kapangyarihan nito ay talagang kamangha-mangha. Masayang ngumiti si Sky Sword Ancestor at sinabing, napakataas ng compression ni Zhou Shu sa cultivation ng sword. Si Zhou Shu ay disipulo ni Sky Sword Ancestor, at nakaramdam din siya ng kasiyahan ng mahusay ang pagganap ng kanyang disipulo. Pagkalipas ng ilang sandali, nasugatan si Wang Guchang ng Asher Dragon Sword Chi ni Zhou Shu at nahulog mula sa battle stage. Madaling nanalo si Zhou Shu sa labanan sa pamamagitan ng paggamit lamang ng 6 na galaw mula sa simula hanggang sa katapusan. Pumalik si Zhou Shu sa viewing stage na sinabayan ng malakas na tagay. Napasulyap siya sa direksyon ni Huan Solan, kitang-kita sa kanyang mga mata ang provokasyon at pagiging saplada. Si Huan Solan ay walang pakialam sa panunokso ni Zhou Shu. Pumaba siya sa entablado sa isang paglukso halos kasabay ni Yuwaksen. Agad na tumahimik ang mga tao. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1246. Anong uri ng fist technique iyan?
Nakatayo sa entablado ng labanan, malamig na tumingin si Yu Waxen kay Juan Solan. Kahit na natalo si Yu Waxen kay Juan Solan, habang ginagamit ang kanyang Divine Destruction High Art sa 10,000 Elephant Royal City, tiwala pa rin si Yu Waxen na madaling wasakin si Juan Solan sa labanang ito. Tina Wang Guzi at Wang Gudongchen ay matamang pinanood sina Juan Solan at Yu Waxen. Kuya Zi, ilang galaw sa tingin mo ang magagawa ni Juan Solan kay Yu Waxen? Tanong ni Wang Gudongchen. Kahit na alam nilang dalawa na si Yu Waxen ay natalo sa mga kamay ni Juan Solan sa 10,000 Elephant Royal City, ang kanilang mga iniisip ay katulad din ng kay Yu Waxen. Naisip din nila na si Juan Solan ay walang kapantay kay Yu Waxen. Malamang 100 galaw. Mataimtim na sagot ni Wang Guzi. 100 galaw. Talagang nabigla si Wang Gudongchen. Ganun ba kalakas si Juan Solan? Ikaw Waxen malamang na nakalusot sa 5th Order Ancient God Realm matagal na ang nakalipas. Noong una, inisip ni Wang Gudongchen na hindi masama kung si Juan Solan ay halos hindi makakagawa ng 30 galaw mula kay Yu Waxen. Hindi niya inaasahan na iisipin ni Wang Guzi na makakayanan ni Juan Solan ang 100 galaw mula kay Yu Waxen. Umislap ang liwanag sa mga mata ni Wang Guzi. Sinasabi sa akin ng aking intuition, si Juan Solan ay mas malakas kaysa sa kung ano ang masasabi natin mula sa ibabaw. Magagawa niyang kumuha ng 100 galaw mula kay Yu Waxen, ngunit sayang na hindi ko gagawin. Kumuha ako ng pagkakataon na talunin siya mismo. Pilit na tinitigan ni Wang Gudongchen ang figure ni Juan Solan, bibilangin mong maswerte siya. Sa entablado ng labanan, biglang lumingon si Juan Solan kay Wang Shi at sinabing, Wang Shi, pwede na ba tayong magsimula? Parang may ibang kahulugan ang tono niya. Sa personal, hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon tungkol kay Wang Shi. Sa panahon niya sa Golden Wheel City, nalaman ni Juan Solan ang dahilan sa likod ng puot ni Wang Shi sa kanya. Si Wang Shi ang tiyuhin ni Wang Wei. Matapos malaman ito, mas naiintindihan ni Juan Solan ang saloobin ni Wang Shi sa kanya ng mas malinaw. Dagdag pa rito, lalong lumalim ang kanyang hinala na pinakikialaman ni Wang Shi ang mga lote matapos niyang iguhit si Yu Waxen bilang kanyang kalaban sa ikalawang round na ito. Labanan. Sinabi ni Wang Shi habang lumulubog ang kanyang mukha matapos marinig na tinawag siya ni Juan Solan sa kanyang pangalan, ngunit inihayag pa rin niya na magsisimula na ang labanan. Labanan. Umalangaw-ngaw ang boses ni Wang Shi sa plaza. Agad na kumilos si Juan Solan sa sandaling ito. RR Rumble. Isang nakakatakot na momentum ang sumiklab mula sa katawan ni Juan Solan, katulad ng isang bulkan na biglang sumabog pagkatapos na makatulog sa loob ng 1,000,000 taon. Ang lava at tephra ay lumipad sa lahat ng direksyon. Itinulak ni Juan Solan ang kanyang True Dragon Physique sa mga limitasyon nito. Kumalat ang walang hangganang Dragon Chi mula sa entablado nang lumitaw ang isang itim at isa pang asul na ulo ng dragon sa likod ni Juan Solan. Hindi pa nakapag-react si Yu Waxen nang lumaki ang figure ni Juan Solan sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos, ang lakas ng kamao ni Juan Solan ay umikot patungo sa kanya. Naalarma, itataas na sana ni Yu Waxen ang kanyang braso upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na bumasag sa kanyang dibdib, na para bang nataman siya ng isang banal na bundok at siya ay pinalipad pabalik. Si Yu Waxen ay nagsuka ng mga subo ng dugo sa himpapawid, tinayin ng kalahati ng entablado ng Crimson Red, at pagkatapos ay bumagsak ng malakas sa gilid ng entablado. Ang mga umuusbong na tunog ay nagmula sa yugto ng labanan. Nakatayo si Juan Solan kung saan unang nakatayo si Yu Waxen, na ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Si Wang Guzi nakakasabi lang na kaya ni Juan Solan ang 100 galaw mula kay Yu Waxen ay natigilan. Ganoon din si Wang Gudongchen, na nag-akala na tatagal lamang ng 30 galaw si Juan Solan bago siya matalo ni Yu Waxen. Si Zhou Shu na nakakaramdam ng kasiyahan matapos niyang talunin si Wang Guchang ay parehong natulala. Si Tanlin, Luo Yunjia, at iba pa ay natulala rin. Nakanganga sa pagtataka ang mga cherry mouth ni Nalilo at Wu Chenner.
Ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor na nagbigay ng katiyakan kay Juan Solan na manatiling kalmado at nagpayo sa kanya na subukan ang kanyang makakaya gamit ang kanyang True Dragon Physique, ay nakatitig kay Yu Woxen na nakahiga sa entablado. Ang pinakakawili-wili sa lahat ng mga reaksyon ay ang makukulay na ekspresyon ng Black Eyes Ancestor habang tumataas baba ang kanyang dibdib. Siya lang ang nakakaalam kung natutuwa siya o galit. Isang madilim na berdeng ilaw ang kumislap sa mga mata ni Dark Elf Tribe Patriarch Yukoi nang bigla siyang tumayo, kung hindi, siya ay tahimik sa buong oras. Ang Wango Clan Patriarch na si Wango Rui, ang Black Wind Cult Leader, at ang Barbarian Shaman Sex Chief ay may iba't ibang iniisip tungkol sa eksenang naganap sa harap nila. Ang buong square ay nakamamatay na tahimik sa loob ng ilang segundo, at pagkatapos ay ang lahat ay sumabog sa gulat. Paano ito posible? Don't tell me Yu Woxen sadyang natalo kay Juan Solan. Mahirap itong sabihin, ngunit marahil ay nagkaroon sila ng isang lihim na kasunduan, kung hindi, paano matatalo ni Juan Solan si Yu Woxen sa isang hampas lang? For sure si Juan Solan ay nagalok ng ilang benepisyo kay Yu Woxen para siya ay matalo. Tinadya. Lalong nag-iingay ang mga tao. Karamihan sa kanila ay tumangging maniwala sa kanilang nasaksihan. Tumangging maniwala na natalo si Yu Woxen kay Juan Solan, tsaka, sa isang galaw lang. Napamura si Juan Solan sa kanyang sarili habang pinakikinggan niya ang mga tinig na ito na tumatanggi sa kanyang tagumpay. Karamihan sa mga taong ito ay nagmula sa Eternal Mainland at Dark Elf Mainland, kahit nakakaunti ang mga tao ng Sea Tribe. Ang tribo ng dagat. Marahil ay itinuro ni Gogang. Sa oras na ito, dahan-dahang nagpumigla si Yu Woxen sa entablado, habang nakatitig ng diretso kay Juan Solan, habang ang kanyang mukha ay nakadistorbo na may layuning pumatay. Ang puti ng kanyang mga mata ay naging ganap na itim. Sa katunayan, ang kanyang buong katawan ay nagbabago habang ang mga itim na simbolo ay pumipihit sa kanyang balat, at hindi nagtagal ay tinakpan siya mula ang ulo hanggang paa. Ang mas nakakagulat, ang mga itim na simbolo sa katawan ni Yu Woxen ay patuloy na nagbabago, na bumubuo ng mga imahe ng masasamang multo. Ghost body ng Ghost Domain. Sumigaw ang ilang tao sa karamihan. May pagkamangha sa mga mata ni Juan Solan habang nagulat siya na kaya pang tumayo ni Yu Woxen sa kanyang mga paa, lalo na pagkatapos na ibigay ang 70% ng lakas ng kanyang True Dragon Physique sa kanyang unang hakbang. Parang minamaliit niya si Yu Woxen. Sa paghusga mula sa kasalukuyang momentum ni Yu Woxen, hindi lamang siya nakalusot sa 5th Order Ancient God Realm, ngunit naabot na niya ang peak early 5th Order Ancient God Realm. Ghost body ng Ghost Domain. Ito ay medyo katulad ng kanyang Azure Frigid Chi. Juan Solan. Ang pares ng walang emosyong mga mata ni Yu Woxen ay nakatutok kay Juan Solan, habang kinakagat niya ang bawat salita habang nagsasalita. Pumunta ka sa impyerno para sa akin. Pinaikot niya ang Ghost Chi sa kanyang katawan, at iba't ibang masasamang multo ang lumitaw sa kanyang likuran. Gayunpaman, nang si Yu Woxen ay aatake na, isang figure ang kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Unang umatake si Juan Solan, sinuntok gamit ang kanyang kamao. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Juan Solan ang 10% puwersa ng kanyang pangangatawan. Sa isang sandali ng pagkataranta, itinaas ni Yu Woxen ang kanyang braso upang depensahan, at nagawang harangin ang suntok ni Juan Solan. Gayunpaman, nang ang kamao ni Juan Solan ay tumama sa braso ni Yu Woxen, nabali ang braso ni Yu Woxen, at ang kamao ni Juan Solan ay lumipad diretso sa dibdib ni Yu Woxen. Ipinadala si Yu Woxen na lumipad palabas ng entablado, katulad ng isang sirang linyang saranggola, na bumagsak sa lupa sa labas ng plaza. Ang kanyang katawan ay umuurong ng isang beses at 2 beses, pagkatapos ay hindi na gumagalaw. Ang mga disipulo mula sa Eternal Mainland ay nagsimulang sumigaw sa pagkatalo ni Yu Woxen, at ang mga tinig ng mga tribo sa dagat ay natigil sa kanilang mga lalamunan. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Wang Shi ang kanyang mga mata mula sa katawan ni Yu Woxen at inihayag ang resulta ng may masalimuot na damdamin. Sa harap ng mga mata ng karamihan, walang pakialam na bumalik si Juan Solan sa viewing stage ng Fortune Gate.
Ang ninuno ng Golden Brow at Blood Knife Ancestor ay tumingin kay Juan Solan, ngunit ni isa sa kanila ay walang alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Mabituan ang mga mata ni Wu Chenner habang nakatingin kay Juan Solan, at nagtanong, Senior Brother Juan, ano ang pangalan ng iyong fist technique na ginamit mo sa labanan ngayon? Umiti si Juan Solan, Invincible Supreme Number 1 Hegemon Divine Fist. Si Wu Chenner ay may pagtataka sa kanyang mukha, pagkatapos ay puff, siya ay tumawa. Sa tabi niya, nakangiti rin si Lilo na parang bulaklak pagkatapos ng ulan. Natawa ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, Sky Sword Ancestor, at Myriad Flames Ancestor sa sagot ni Juan Solan. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Juan Solan ang mga mukha ni na Joshua at Tanlin na kulay wax. Nagtanong siya na may peking pag-aalala, Joshua, at junior brother Tanlin, hindi ba maganda ang pakiramdam ninyong dalawa? Ang tanong ni Juan Solan ay nakakuha ng atensyon ng iba kina Joshua at Tanlin. Mabilis nang umiti si na Joshua at Tanlin, habang umiiling at iginiit, hindi. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1247. Nasugatan si Luo Yunjie. Kahit na hindi komportable ang kanilang mga puso, hindi sila naglakas loob na magsalita sa harap ng lahat. Napangisi si Juan Solan sa loob, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang atensyon sa gitnang yugto ng labanan, na nagdadasal na hindi siya makaharap ng dalawang ito sa entablado sa nangungunang 10 labanan, kung hindi ay maimpake niya ang mga ito ng maayos. Mula noong mga nakaraang taon, ang dalawang clown na ito ay masyadong tumatalon. Talaga bang iniisip nila na pagkatapos linangin ang tinatawag na Asher Dragon Sword Chi o ang pang-apat na antas ng Sword Intent, ang Juan Solan ay isang malambot na persimmon na maaari nilang pisilin at hubugin ayon sa gusto nila? Sa totoo lang, nagre-replay pa rin sa isip ni na Joshua at Tanlin ang eksenang pinalipad ni Juan Solan si Yu Waxen palabas ng stage na may suntok. Ang eksenang iyon ang nagpapahina sa kanilang mga puso ng mahabang panahon. Isang God Realm Master na nakakuha ng mana ng Ghost Domain King pati na rin ang matagumpay na nilinang ang Ghost Body ng Ghost Domain, ay talagang pinalipad ni Juan Solan sa isang suntok. Kahit may tiwala sila, alam nilang may malaking agwat sa lakas sa pagitan nila ni Yu Waxen. Kung makakatagpo sila ni Juan Solan sa entablado ng labanan, ang mga resulta. Habang pinag-iisipan ito ni na Joshua at Tanlin, mas lalo silang hindi mapalagay. Ngayon, nagsimula na ang ikatlong laban ng ikalawang round. Ang laban na ito ay sa pagitan ni Wang Guzi at Luo Yunjie. Si Luo Yunjie ay may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Inakala ng lahat na malas si Juan Solan nang iguguhit niya si Yu Waxen bilang kanyang kalaban, ngunit kung ikukumpara kay Juan Solan, nadama ni Luo Yunjie na ang kanyang swerte ay 100 beses na mas masahol nang iguhit niya si Wang Guzi bilang kanyang kalaban. Ang kanyang ina. Napabuntong hininga si Luo Yunjie habang nakatingin kay Wang Guzi na nakatayo sa tapat niya. Kung hindi si Wang Guzi ang kanyang kalaban, batay sa kanyang lakas, malaki ang tsansa niyang makapasok sa top 10. Ngayon, wala na talagang pag-asa. Sa totoo lang, naisip na niya ang kanyang kahabag-habag na wakas sa ilang sandali. Luo Yunjie. Napangiti ang bibig ni Wang Guzi, alam kong ikaw ang mabuting kaibigan ni Juan Solan. Nagkita tayo sa 10,000 Elephant Royal City, tama ba? Umisi si Luo Yunjie, Wang Guzi, maaari ka nang tumigil sa iyong kalokohan, at kumilos ka. Sa sandaling matapos niyang sabihin iyon, sumayaw ang apoy sa ibabaw ng katawan ni Lu Yanjie habang ang kanyang Treasure Fire Godhead ay umikot ng mabilis hanggat maaari. Natawa si Wang Guzi nang makita niyang naglalaro ng apoy si Luo Yunjie sa harapan niya. Kumurap-kurap ang figure ni Wang Guzi habang inaatake siya ni Lu Yunji. Nakita ng nanunood ng mga tao ang mga puting apoy na lumitaw mula sa katawan ni Wang Guzi. Bukod pa rito, sa loob ng puting apoy ay isang itim na kinang. Puting apoy ng kilin. Higit pa rito, ito ay nagiging itim na apoy ng kilin. Lahat ng nanunood ay nabigla.
Mula sa mababang antas hanggang sa mataas na antas ng apoy ng kilin, ito ay nagsisimula sa pulang apoy, asul na apoy, ginintoang apoy, puting apoy, itim na apoy, at pagkatapos ay lilang apoy. Maging ang ilang Wango clan elders ay naabot lamang ang puting kilin flame sa kanilang cultivation, sa makatuwid, hindi nila akalain na naabot ni Wango Z ang yugto ng white kilin flames na nasa proseso ng pag-evolve sa black kilin flames. Pagamat ito ay maliit na bahagi lamang ng itim na apoy, sila ay itim na apoy ng kilin gayon paman. Ang gayong talento ay talagang ang una sa libo-libong kasaysayan ng Wango clan. Itinulak ni Wang Guzi ang kanyang mga palad palabas, at ang puting kilin na apoy ay lumundag patungo kay Luo Yunjia at bumangga sa apoy ng kayamanan ni Luo Yunjia. Katulad ng tubig na sumalubong sa isang nakakatakot na apoy, ang treasure fire ni Luo Yunjia ay sumangga sa isang iglap. Sa susunod na sandali, si Luo Yunjia ay tinamaan ng mga palad ni Wang Guzi. Napasigaw si Luo Yunjia sa sakit habang siya ay napatumba sa entablado. Ang kanyang dibdib ay pinaso na itim na may apoy ng kilin na sinusunog pa rin ang kanyang laman, at mabilis na kumakalat sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Si Luo Yunjia ay ganap na namumula sa isang kisap mata. Lahat ng nasa viewing stage ng Fortune Gate ay naging lubhang balisa. Sa puntong ito, nag-react si Juan Solan. Bahagya niyang ipinalakpak ang kanyang mga palad at ang kanyang napakalamig na puwersa ay bumalot kay Luo Yunjia. Ang puting kilin na apoy ni Wang Guzi ay pinigilan at pagkatapos ay tuluyang napatay. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga nanonood. Una, nabigla sila dahil ang apoy ng Treasure Fire Godhead ni Luo Yunjia ay madaling natalo ng apoy ng kilin ni Wang Guzi. At pangalawa, ang napakalamig na puwersa ni Juan Solan ay talagang napigilan ang apoy ng kilin ni Wang Guzi. Nagulat si Wang Guzi. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang kanyang kilin flames. Bagamat hindi pa niya naabot ang yugto ng itim na kilin flames, nahawakan niya ang mga gilid ng pagsulong sa itim na apoy ng kilin. Bilang karagdagan, ang isang karaniwang sinaunang banal na sandata ay susunugan sa isang iglap ng kanyang kasalukuyang puting kilin na apoy nang walang pagbubukod. Juan Solan, talagang naglakas loob kang makialam sa labanan sa entablado, at tahasang lumabag sa mga tuntunin ng labanan sa entablado. Matalim na saway ni Wang Guzi. Titi Castellan Wangshi, paano mo hahatulan ang bagay na ito bilang isang Fortune Gate Grand Elder? Tama, dapat parusahan si Juan Solan sa paglabag sa mga patakaran, bawiin ang kanyang kwalifikasyon sa pakikilahok. Kanselahin ang kwalifikasyon sa paglahok ni Juan Solan. Wangshi, kahit na isa kang Fortune Gate Grand Elder, pagtakpan mo ba si Juan Solan sa ganitong sitwasyon? Kaagad, ang mga eksperto na kabilang sa Eternal Mainland Forces ay sumigaw ng malakas na naging dayog sa karamihan. Malamig na tumikim si Juan Solan, Wang Guzi, sa palagay ko ay hindi ka tulala hanggang dito. Lumipad si Luo Yunjie mula sa battle stage, natapos na ang labanan ninyong dalawa. Maaari ko bang malaman kung anong tuntunin ang aking nilabag sa pagliligtas sa kanya? Ikaw ba ang number 1 idiot ng Wango clan na hindi man lang alam ang mga panuntunan sa labanan sa entablado? Kung hindi ka malinaw sa mga patakaran, maaari kong bigkasan ang mga ito sa iyo isa-isa. Ang mga eksperto ng Fortune Mainland ay tumawa nang marinig ang mga salita ni Juan Solan. Ang number 1 idiot ng Wango clan. Haha. Ang ilang mga disipulo ng Heavenly Dan Island ay sadyang tumawa ng mas malakas kaysa sa lahat. Ang mga salita ni Juan Solan ay talagang nakatulong sa kanila na mailabas ang kanilang galit. Malamig. Maging ang ilang mga eksperto sa Dark Elf Mainland at Primal Chaos Mainland ay walang pigil na tumawa. Si Wang Guzi ay ang numero 1 henyong disipulo ng Wango clan, ngunit siya ngayon ay binansagan bilang numero 1 idiot ng Wango clan ni Juan Solan. Ito ay talagang bago at nakakapreskong. Sa pagtingin sa mga tumatawa na mukha mula sa iba't ibang mga eksperto ng puwersa, kasing lakas ng kalooban ni Wang Guzi, ang kanyang mukha ay naging purple na parang talong. Nakatitig kay Juan Solan, bumungad sa kanyang mga mata ang layuning pagpatay. Gayunpaman, wala siyang mahanap na anumang dahilan para sumagot dahil tama si Juan Solan.
Hindi pinansin ni Juan Solan si Wang Guzi, at mabilis na pinakain si Luo Yunjia ng ilang healing divine pellets at ipinadala ang light element god force sa pamamagitan ng kanyang mga palad sa katawan ni Luo Yunjia upang mapabilis ang kanyang paggaling. Gayunpaman, kinailangang aminin ni Juan Solan na ang apoy ng kilin ay talagang nangingibabaw. Sa ilang paghinga lang, nasunog ang buong katawan ni Luo Yunjia at hindi ganoon kadaling pagalingin siya ng lubusan. Sa pagtingin sa malagim na kalagayan ni Luo Yunjia, ang layunin ng pagpatay ay sumugod sa puso ni Juan Solan. Noong una, may mga pag-aalinlangan siya sa pagpilayan kay Wang Guzi, ngunit ngayon, wala na. Tinulungan ni Juan Solan si Luo Yunjia na bumalik sa viewing stage ng Fortune Gate. Bago tumalikod si Juan Solan, ang kanyang matalim na tingin ay bumagsak kay Wang Shi. Noong ginamit ni Wang Guzi ang mga panuntunan sa yugto ng labanan bilang dahilan para idiskwalipika ang paglahok ni Juan Solan, nanahimik si Wang Shi sa halip na ipagtanggol siya kahit alam niyang hindi siya lumabag sa anumang mga patakaran. Ito ay lampas sa puot. Ito ay purong pagkasuklam. Nagpatuloy ang kompetisyon, at hindi nagtagal ay natapos ang ikalawang round ng mga laban. Ang kalahok na matagumpay na nakapasok sa mga nangungunang ranggo ay sina Juan Solan, Zhou Shu, at Tan Lin ng Fortune Gate. Wang Guzi ng Wango Clan, Wango Dongchen, pati na rin ang isang disipulo na nagngangalang Wango Wang. Dalawang alagad mula sa Dark Elf Mainland. At dalawang disipulo mula sa Primal Chaos Mainland. Ngayon, lahat ng nangungunang 10 disipulo, mangyaring pumunta sa entablado upang gumuhit ng palabunutan para sa mga laban sa ikatlong round. Itinuro ni Wang Shi. Si Juan Solan, Zhou Shu, Wang Guzi, at ang iba pang 7 disipulo ay bumaba sa entablado. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1248. Wang Guzi Reneging. Ang 3 disipulo ng Fortune Gate ang unang bumunot ng palabunutan, na sinundan ng mga disipulo ng Wango Clan, mga disipulo ng Dark Elf Tribe, at panghuli, ang mga disipulo ng Primal Chaos Mainland. Iginuhit ni Juan Solan ang stick na may numerong 3 at ang isa pang humawak ng stick na may parehong numero ay si Zhou Shu. Si Juan Solan ay puno ng ngiti habang nakatingin kay Zhou Shu, samantalang ang mukha ni Zhou Shu ay pumuti at pagkatapos ay mas pangit, na para bang nakalunok siya ng langaw, nakatingin sa stick sa kanyang kamay. Sa kabilang banda, ang dalawang disipulo na gumuhit ng mga stick na may numero 1 ay sina Tan Lin at Wango Dongchen. Si Juan Solan, Zhou Shu, at ang iba pa ay umatras sa kani-kanilang viewing stage, habang sina Tan Lin at Wango Dongchen ay nanatili sa battle stage. Pumalik sa viewing stage ng Fortune Gate, unang nagsalita si Juan Solan, ang Asher Dragon Sword Chi ni Junior Brother Zhou Shu ay napakalakas, mamaya sa entablado, si Junior Brother Zhou Shu mangyaring magpakita ng awa. Mangyaring magpakita ng awa. Namula ang mukha ni Zhou Shu. Hindi napigilan ni Wu Chenner na tumawa, at isang bakas ng tawa ang makikita kahit sa mga mata ni Lilo. Ang lalaking ito, laging nagpapatawa sa iba. Sa oras na ito sa yugto ng labanan, nagsimula na ang labanan ni Tan Lin at Wango Dongchen. Hawak ni Tan Lin ang isang berdeng espada sa kanyang kamay, habang nasa kamay ni Wango Dongchen ang isang mahabang talam. Sword Chi at Blade Chi na nakakuro sa buong stage area. Ngunit, sa paghusga mula sa sitwasyon, si Tan Lin ay ganap na nahulog sa hangin. Nakikita ng lahat na si Tan Lin ay paulit-ulit na binubugbog, at kung hindi dahil sa kanyang bahagyang mas mataas na kasanayan sa espada at matagumpay na paglilinang ng ika-4 na antas ng Sky Sword Cannon, si Tan Lin ay natalo na ngayon. Ang Cultivation Realm ni Tan Lin ay nasa kalagitnaan lang ng Third Order Ancient God Realm, samantalang ang Cultivation ni Wango Dongchen ay umabot na sa peak late Fourth Order Ancient God Realm. Ang agwat sa kanilang lakas ay masyadong malaki, hindi pa banggitin, ang lakas ng pakikipaglaban ni Wango Dongchen ay mas mataas kaysa karaniwan sa pinakamataas na huli ika-10 Order Ancient God Realm. Sa lahat ng kalahok sa terminong ito, ang lakas mismo ni Wango Dongchen ay sapat na para makapasok siya sa nangungunang 10.
Gaya ng inaasahan, makalipas ang ilang sandali, si Tanlin ay natisod at gamulong pababa ng entablado, natama ng gininto ang apoy ng kilin ni Wango Dongchen. Ang ikalawang laban ng ikatlong round ay sa pagitan ni Wango Zi at ng isang disipulo mula sa Dark Elf Mainland. Sa sandaling makaakyat na silang dalawa sa entablado, agad na inamin ng alagad ng Dark Elf Mainland ang kanyang pagkatalo. Nang ikatlong round na ang ikatlong laban sa pagitan ni Huang Xiaolong at Zhou Shu, lumingon si Zhou Shu sa Sky Sword Ancestor at sinabing, "Guro, kami ni Huang Xiaolong ay magkapatid sa iisang sekta, at hindi maiiwasang masasaktan ang aming damdamin kung kami ay lalaban." Ang entablado. Kaya, hindi na kailangang makipaglaban, kusang loob kong aminin ang pagkatalo. Ang lahat ay medyo natarante sa pakikinig sa mga salita ni Zhou Shu. Umisi si Juan Solan sa sarili habang nakikinig sa mga salita ni Zhou Shu. Ginagawa ni Zhou Shu ang kanyang sarili na magnanimous, na para bang siya ay isang taong pinapahalagahan ang parehong sekta ng mga kapatid. Sa makatuwid, siya ay sadyang gumagawa ng paraan para kay Huang Xiaolong na manalo sa laban na ito. Umiti si Sky Sword Ancestor at tumango, "Sige." Ang Black Eyes Ancestor ay puno ng papuri para kay Zhou Shu. "Zhou Shu, hindi masama ang batang ito. Siya ay mapagbigay, at isinasaalang-alang ang mas malaking larawan, hindi tulad ng isang makasariling disipulo na iniisip lamang ang kanyang sarili, bihira ito. Hindi tulad ng isang disipulo." Lumitaw ang isang malabong kunot sa pagitan ng mga kilay ni Juan Solan, tung Black Eyes Ancestor na ito ay nagpapahiwatig na siya ay makasarili, habang inaakusahan siya na ayaw niyang isaalang-alang ang mas malaking larawan pati na rin ang kawalan ng pagmamahal sa kanyang mga kapatid sa sekta. Ayon kay Black Eyes Ancestor, dapat niyang matutunan ang kagandahang loob mula kay Zhou Shu sa pamamagitan ng pagtapon ng tuwalya tulad ng ginawa ni Zhou Shu, saka lang siya maituturing na nagmamalasakit sa kanyang mga kapatid sa sekta. Blood Knife Ancestor snorted, "Sect Brothers Love. Isaalang-alang ang mas malaking larawan. Hindi sa tingin ko. Sino ang hindi nakakaalam ng lakas ni Juan Solan? Kung maglalaban sila, siguradong matatalo si Zhou Shu. Ngayon, hindi man lang siya nangahas na umakyat sa battle stage. Itinatapon nito ang reputasyon ng ating mga disipulo sa Fortune Gate." Naging pangit ang ekspresyon ni Zhou Shu, ngunit hindi siya nangahas na pabulaanan ng Blood Knife Ancestor. Tahimik siyang tumayo at ibinaba ang ulo. Dahil si Zhou Shu ay unang nagtapon ng tuwalya, nanalo si Juan Solan sa ikatlong laban. Mabilis ding natapos ang sumunod na ikaapat at ikalimang laban. Mula sa Fortune Gate, si Juan Solan lang ang nakapasok sa top 10. Wango Zi at Wango Dongchen mula sa Wango Clan. At tig-isang disipulo mula sa Dark Elf Mainland at Primal Chaos Mainland. Tulad ng dati, ang 5 disipulo ay nagsalit-salit sa pagguhit ng marami upang matukoy ang kanilang mga kalaban. Muling iginuhit ni Juan Solan ang patpat na numero 1, at sa pagkakataong ito ang kanyang kalaban ay si Wango Zi. Nang makita ni Juan Solan at Wango Zi ang mga numero sa kanilang mga kamay, nagtama ang kanilang mga mata sa himpapawid. Ang invisible killing intent ay sumibol sa pagitan nila. Ang karamihan ng tao sa parisukat ay sumabog na parang isang toneladang naiilawan na pampasabog sa resultang ito. Dahil natalo ni Juan Solan, si Huaxin, siya at si Wango Zi ay natural na naging dalawang pinakakapansin-pansing henyong disipulo sa Four Mainland's New Disciples Battle ng terminong ito. Sabihin ninyong lahat, sino ang mananalo? Sa tingin ko ay si Wango Zi pa rin ito. Bagamat napakalakas ni Juan Solan, kulang pa rin siya kung ikukumpara kay Wango Zi. Matagumpay na nilinang ni Wango Zi ang Universe Crossing Sword Formation ng Wango Clan. Universe Crossing Sword Formation. Ito ay isang Supreme Sword Formation na natagpuan ng isang Wango Clan's ancestor mula sa Buddha World, ilang daang milyong taon na ang nakalilipas. Ang porma sayo na ito ay binubuo ng 999 na matalim na espada. Ang isang tao ay nangangailangan ng malakas na puwersa ng kaluluwa upang matagumpay na linangin ang pamamaraang ito at ang mahusay na kontrol sa mga espada, kung hindi, paano nila makokontrol ang 999 na mga espada?
Ang mga boses mula sa karamihan ay tumaas at bumaba habang ang lahat ay nakikipag-usap sa kanilang mga kasama. Bagamat higit sa ilang tao ang nag-isip na si Juan Solan ay maaaring manalo sa laban na ito, ang karamihan ay sumandal sa panig ni Wang Guzi at medyo matatag sa paniniwalang si Wang Guzi ang mananalo sa unang pwesto. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Wang Guzi ay karaniwang kaalaman sa mga ekspertong ito. Hindi lihim na si Wang Guzi ay nakalusot sa Sixth Order Ancient God Realm sa pamamagitan ng paglilinang sa loob ng Wango Clan's Godly Killing Furnace. Huwag kalimutan, ang Soul Jade Godhead ni Wang Guzi ay isang mataas na Emperor Godhead na may ranggo na 168. Kahit na si Juan Solan ay may True Dragon Physique at ang kanyang 5 Elements Godhead ay isa ring High Emperor Rank Godhead, ito ay nasa ranggo lamang ng 458. Ang isa ay may ranggo na 168 habang ang isa ay 458 at ang pagkakaibang ito ay masyadong malaki. Habang nag-uusap ang mga tao, si Wang Gudongchen at ang iba pa ay umatras mula sa yugto ng labanan, na naiwan lamang sina Juan Solan at Wang Guzi sa entablado ng labanan. Habang pinagmamasdan ang figure ni Juan Solan sa entablado ng labanan, biglang bumaling ang Blood Knife Ancestor kay Black Ice Ancestor at sinabing, "Matandang babaeng Black Ice, sabi mo kapag nanalo si Juan Solan sa unang pwesto, hihilingin mo sa Sect Chief na dagdagan ang benepisyo ni Juan Solan. Hindi mo nakakalimutan ang tungkol dito, tama ba?" Napakunot ang noo ni Black Ice Ancestor dahil sinabi niya na bago si Juan Solan ay lumaban sa Yu Wuxan, ngunit ngayon, napagtanto niya na si Juan Solan ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Makatiyak ka, kung talagang mananalo si Juan Solan sa unang pwesto, hindi ako tatanggi sa aking mga salita, minisyon ni Black Ice Ancestor at nagpatuloy, gayunpaman, sa tingin ko ay hindi matatalo ni Juan Solan, si Wang Guzi. Nananatili pa rin ang dati kong alok kung saan bibigyan kita ng 4 na pirasong kayamanan mula sa aking kaban kung si Juan Solan ang mananalo sa unang pwesto. Ngunit kung matalo si Juan Solan, ibalik mo sa akin ang Profound Ice Armor at gusto ko ang iyong espiritual na Blood Pool. Paano ba naman, naglakas loob ka bang tumaya sa akin? Blood Knife Ancestor na galinlangan. Bagamat nagpakita ng hindi inaasahang lakas si Juan Solan, isa pa rin siyang mid-4th Order Ancient God Realm, tulad ng karamihan sa mga tao, nagdududa si Blood Knife. Matatalo kaya ni Huang Xiaolong si Wang Guzi? Sa oras na ito sa entablado, sinabi ni Juan Solan kay Wang Guzi, "Naaalala ko na sa 10,000 Elephant Royal City, sinabi mo na kung makakatanggap ako ng 5 hampas mula sa iyo, ibibigay mo sa akin ang lahat ng kaguluhang espiritual na likido na binili mo sa Infinite Circles Commerce Hall." Tawa ng tawa si Wang Guzi sa sinabi ni Juan Solan at tumingin kay Juan Solan, na parang tulala ang tingin niya. "Juan Solan, nagbibiro lang ako noon, hindi ka magiging tanga para kunin mo talaga. Ikaw ba? Hindi ko ine-expect na ganito ka pala katanga." Bagamat kumpiyansa pa rin siyang talunin si Juan Solan dahil sa lakas na ipinakita ni Juan Solan, sa ngayon, alam ni Wang Guzi na tiyak na makakakuha si Juan Solan ng 5 strike mula sa kanya. Sa makatuwid, tiyak na hindi aaminin ni Wang Guzi ang sinabi niya noon sa 10,000 Elephant Royal City. Nang makitang tumalikod si Wang Guzi sa kanyang pangako, isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Juan Solan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1249. Napakabangis. Napatawa si Wang Guzi nang makita ang bangis at pagpatay sa mukha ni Juan Solan. Ang kanyang mapanuksong tono ay nagbago habang sinasabi niya, "Kung gayon, kung maaari kang manalo laban sa akin, bibigyan kita ng kaguluhang espiritual na likidong iyon." Bagamat hindi na siya kumpiyansa na talunin si Juan Solan sa 5 strike, mayroon pa rin siyang kumpiyansa na talunin siya. Ang mga malamig na ilaw ay kumikinang sa mga mata ni Juan Solan ngunit hindi siya nagsalita ng anuman dahil hulaan niya na magkakaroon ng huling bahagi sa mga salita ni Wang Guzi. Gaya ng inaasahan, nagpatuloy si Wang Guzi, "Ngunit kung matalo ka, gusto ko ng 300 gintong kwintas."
Tumingin siya kay Juan Solan na may nagbabagang tingin sa pag-iisip ng 300 gintong butil. 300 gintong kwintas. Lahat ng tao sa paligid ng entablado ng labanan ay tumingin kay Juan Solan, na nanlaki ang mga mata sa gulat at ang mga hinga ay umalingaw-ngaw mula sa iba't ibang sulok. May 300 gintong butil ba talaga si Juan Solan? Nang marinig ni Juan Solan si Wang Guzi na humihingi ng 300 gintong kwintas, isang mahinang pagkunot ng noo ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay saglit pagkatapos ay nawala kaagad. Mukhang ang usapin tungkol sa 30 gintong kwintas na ibinigay niya kay Luo Yunjia at ang 5 ginintoang kwintas kay Wu Chener ay kumalat na, kung hindi si Wang Guzi ay hindi sana nagsabi ng ganito. Nagtiwala si Juan Solan kay Luo Yunjia, kaya naniwala siya na hindi lalabas ang balita mula sa kanyang bibig, at tila hindi rin ito si Wu Chener. Malamang si Zhou Shu, Tan Lin, at ang iba pang mga disipulo ang maaaring nakarinig o nakakita ng isang bagay, at sadyang naglabas ng balita kay Wang Guzi. Sa kabutihang palad, 30 gintong kwintas lang ang ibinigay niya kay Luo Yunjie sa oras na iyon. Sa makatuwid, malamang natinansya ni Wang Guzi na mayroon siyang halos 300 gintong kwintas sa kanyang kamay. Deal. Tumango si Juan Solan bilang pagsang-ayon. Dahil alam ni Wang Guzi na mayroon siyang mga gintong kwintas, hindi na kailangang itago ang bagay na iyon. Nagniningning ang kasakiman sa mga mata ni Wang Guzi habang inamin ni Juan Solan na mayroon siyang 300 gintong kwintas. Gayunpaman, paano ako makakasigurado na hindi ka na muling tatanggi? Nagbago ang tono ni Juan Solan nang maglabas siya ng isang special na singsing, at idinagdag, narito ang 300 gintong butil, nasaan ang mga kaguluhang espiritual na likido. Ang mga gintong sinag ng kumikinang na mga ilaw ay sumikat mula sa spatial ring, na umabot sa 4 na panig ng yugto ng labanan habang inalis ni Juan Solan ang mga paghihigpit sa spatial ring. Lumakas ang nagbabagang tingin ni Wang Guzi at agad siyang naglabas ng ilang bote ng Chaos Spiritual Liquid. Katulad ni Juan Solan, pinunasan din niya ang mga paghihigpit sa mga bote, at kaagad, nagniningning na mga ningning ang lumabas sa mga bote. Matapos kumpirmahin ng magkabilang panig ang kanilang mga bagay, ibinigay nila ito kay Wang Shi para sa pag-iingat. Tumingin si Wang Guzi kay Juan Solan at sumili ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Juan Solan, sa tingin mo ba ay mananalo ka laban sa akin dahil lamang sa kayang sugpuin ng napakalamig mong puwersa ng Diyos ang aking killing flames? Alam kong napakalakas ng True Dragon physique mo, pero ngayon, susubukan ko ang sarili ko kung talagang kasing lakas ng usap-usapan sa labas. Ang mga alon ng madilim na berdeng apoy ay lumitaw mula sa katawan ni Wang Guzi nang matapos siyang magsalita. Sa susunod na sandali, ang karamihan ay nakakita ng isang bagay na mukhang jade, ngunit parang bakal din na lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Wang Guzi, at tinakpan siya tulad ng isang baluti ng kaliskis. Isang marahas na momentum ang lumabas mula sa kanyang katawan, na kumalat sa buong entablado at higit pa. Ito, ano ito? Isang kakaibang pangangatawan. Hindi, ito ay parang isang sinaunang pangangatawan na nagsusumikap sa banal na sining. Maaaring ito ay ang sinaunang Crystal Beast Body na banal na sining. Ang mga eksperto sa karamihan ay nagulat sa panunood ng mga pagbabago sa katawan ni Wang Guzi, habang ang bawat isa sa kanila ay nag-iisip ng magkatulad na posibilidad. Habang nag-uusap ang mga tao sa ibaba ng entablado, ganap na itinulak ni Wang Guzi ang kanyang momentum sa tuktok ng walang anumang pagpigil, at sunod-sunod na sumabog ang hangin sa hangin dahil sa pressure na nagmumula sa kanyang katawan. Ang rurok ng maagang Sixth Order Ancient God Realm. Nakakatakot na pressure, mas malakas kaysa sa average na 7th Order Ancient God Realm Masters. Habang ganap na ipinakita ni Wang Guzi ang kanyang lakas, may mga kislap ng puting kilin na apoy na sumasayaw sa kanyang mga mata. Nagulat din si Juan Solan sa mga pagbabagong nangyayari kay Wang Guzi. Si Wang Guzi ay talagang nagtagumpay sa paglinang ng isang sinaunang physique tempering divine art, ang Crystal Beast Body. Nagkaroon ng panahon noong sinaunang panahon kung kailan ang physique tempering divine arts ay nakakuha ng isang alon ng katanyagan, na nagresulta sa libu-libong mga physique tempering divine arts na nalikha.
Ang Crystal Beast Body ay isa sa pinakamakapangyarihang physique-tempering divine arts na nirerango sa nangungunang 100. Ito ay may nakababahala na kapangyarihan at higit sa lahat, ito ay nirerango sa ika-13. 13. Isang ranking na nagpasikip sa puso ng iba sa pagtataka. Sa oras na ito, sumikat din ang momentum ni Juan Solan na nagpakawala ng umaalingaw-ngaw na dagandong. Isang mabangis na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan, nakahawig ng isang higanteng hayop mula sa pinakamalalim na impyerno. Ang lahat ay namangha habang pinapanood ang mga pagbabagong nangyayari sa katawan ni Juan Solan. Tuso ng dark golden scales ang bumalot sa kanyang buong katawan sa isang kisap mata. Pagkatapos ay tumubo ang matutulis na mga spike mula sa mga buko ni Juan Solan, magkabilang siko at tuhod na kumikinang sa malamig na liwanag. Ang kanyang mga mata ay naging malalim na pula na halos itim na tinta, kaya't walang kahit isang bakas ng emosyon ang makikita sa kanila. Ang lamig ng kanyang mga mata ay nakahinga ng malamig na hangin sa mga tao. Ito. Isa rin ba itong sinaunang physique-tempering divine art? Maaaring mag-transform at mag-evolve ang True Dragon Physique ni Juan Solan, baka ito ang itsura ng True Dragon Physique niya after transformation. Nag-isip at nag-isip ang mga tao matapos makita ang nakakatakot na hitsura ni Juan Solan. Sa entablado sa panonood ng Fortune Gate, nagmuni-muni si Blood Knife Ancestor habang tinitingnan ang figure ni Juan Solan at sinabing, ito ang kapangyarihan ng isang bloodline. Nakangiting tumango si Golden Brow Ancestor at sinabing, talagang curious ako, ilang sikreto mayroon ng batang ito. Ang kapangyarihan ng bloodline ay bihira sa simula, at ang mga taong maaaring aktwal na magpasimula ng kanilang kapangyarihan sa linya ng dugo ay hindi lamang bihira, ngunit kakaunti. Kaya naman, nanliit ang mga mata ni Wang Guzi habang pinagmamasdan ang mga pagbabago sa katawan ni Juan Solan. Pagkaraan ng ilang sandali, sumalakay si Juan Solan na inilapat ang kanyang buong lakas habang inihampas niya ang kanyang kamao kay Wang Guzi. Napabuntong hininga si Wang Guzi at sa halip na iwasan ang pag-atake ni Juan Solan, sumugod siya patungo sa kanya para maglunsad ng counter-attack. RR Dagandong. Tiyanig ng malalakas na kulog ang buong yugto ng labanan. Sabay na umatras ang dalawang figure ay pagkatapos ng banggaan. Naramdaman ni Wang Guzi na namamanhid ang kanyang mga braso dahil sa impact. Napuno ng di paniniwala ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Juan Solan, sa kapalit na iyon, magkapantay sila. Paano ito posible? Ang kanyang katawan ay pinainit sa paglipas ng mga taon ng maraming kaguluhang espiritual na likido at nagkaroon ng hindi mabilang na mga fortuitous adventures. Higit pa rito, matagumpay din niyang nilinang ang sinaunang sining ng Crystal Beast Body. Hindi pa banggitin, nakapasok na siya sa peak maagang 6th Order Ancient God Realm Master, ngunit sa kabila ng lahat ng mga nagawang ito, hindi niya nagawang sugpuin si Huang Xiaolong. Kahit na ang True Dragon Physique ni Juan Solan ay nirerango sa ika-4 sa listahan ng mga natatanging physiques, siya ay kasalukuyang isa lamang sa Mid-4th Order Ancient God Realm Cultivator, na nangangahulugang mayroong malaking pagkakaiba ng dalawang buong realm sa kanilang dalawa. Tinubukan ni Wang Guzi na kumalma. Siya ay sumigaw sa galit at ang kanyang figure ay nawala sa isang malabo. This time, siya na ang unang umatake. Sumugod si Juan Solan kay Wang Guzi, at muling nagbanggaan ang dalawa. Paulit-ulit na yumanig ang malalakas na boom sa labanan, na para bang hindi na ito magtatapos. Sa isang kisap mata, mahigit 12 galaw ang palitan ng dalawa. Ang kanilang bilis ay umabot na sa isang tiyak na limitasyon, kung saan ang pinakamataas na huli 6th Order Ancient God Realm Masters ay halos hindi na nakasubaybay sa kanilang mga galaw. Hindi lang iyon, ngunit kahit na ang ilang mga 7th Order Ancient God Realm Masters ay nakakuha lamang ng ilang mga after images. Sa ilalim ng epekto ng labanan ni Juan Solan at Wang Guzi, ang yugto ng labanan ay yumanig tulad ng isang lantang dahon sa isang bagyo. Nakatulala ang lahat sa matinding labanan sa entablado habang ang mga alon ng pagkabigla ay tumama sa kanilang mga puso. Blood Knife Ancestor ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha, napakabangis ng batang ito. Hindi niya inaasahan ni Juan Solan na lalaban ng pantay si Wang Guzi.
Mula sa kasalukuyang sitwasyon, si Wang Guzi ay hindi nakakakuha ng anumang kalamangan laban kay Huang Xiaolong. Ang mga ekspresyon ng kawalang paniwala ay bumabalot sa Golden Brow Ancestor, Sky Sword Ancestor, Myriad Flames Ancestor, at maging sa mukha ng Black Eyes Ancestor. Nanlaki ang magagandang mata ni Lilo at Wu Chenner sa pagkamangha. Humihingal na nanood ang mga tao. Tahimik ang plaza, maliban sa tunog ng mga kamao na tumatama sa laman. Si Wang Guzi ay namangha sa lakas ni Juan Solan, tulad ng iba. Sa simula, magkaparehas sila, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nang namumuna si Juan Solan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1250. Sa palagay mo mapapanalo mo ako. Biglang sumigaw si Wang Guzi sa galit, habang siya ay pinilit na pabolaykan ni Juan Solan. Sa isang iglap, isang nakakabighaning hanay ng mga science sword ang lumipad mula sa kanyang katawan. Ang bawat isa sa mga cyan-colored na espada na ito ay kalahating metro ang haba at magkapareho ang hugis, at ang kanilang maliwanag na berdeng jade na ibabaw ay naglalabas ng malamig na kinang. Mayroong kabuuang 999 na espada. 999 na saya ng mga espada ang hamhampas sa hangin, na bumubuo ng malaking bilog sa itaas ni Juan Solan. Ang Universe Crossing Sword Formation. Ulalas ng isang tao sa karamihan. Tama, ang 999 na science swords na ito ay ang pinakamakapangyarihang sword formation ng Wango clan na tinatawag na Universe Crossing Sword Formation. Ang mahusay na Universe Crossing Sword Formation na ito ay mabilis na umikot sa itaas ng ulo ni Juan Solan. Sa bawat pagliko, ang mga espada ay nagpaputok ng 999 na mga ilaw ng espada. Kasabay nito, ang Universe Crossing Sword Formation ay naglabas ng mga ripples ng Buddhism Luminance. Napansin ni Juan Solan na ang Buddhism Luminance ripples na ito ay hindi lamang nagpapataas ng kapangyarihan ng sword lights, ngunit pinigilan at pinahina din ang lakas ng nakakulong na tao. Humisi si Juan Solan sa loob-loob, isa kasama ang palad, nakilala ako ni Wang Guzi. Sa isang iglap, lumitaw ang mulberry sword sa kanyang kamay. Sa isang laslas, lumitaw ang mga larawan ng mga espadang kahoy. Pinahihit nila ang mga ilaw ng science swords, habang umaatake sila at lumilipad patungo sa science swords. Ang bilang ng mga larawan ng kahoy na espada ay tumugma sa eksaktong bilang ng 999 na saya na espada ni Wang Guzi. Nagsindi ang mga ilaw ng espada kung saan-saan nang magbanggaan ang dalawang magkalaban. Ang mga tao ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanilang mga mata mula sa panunood ng mga nagsisindihang sword light sa kabila ng proteksyon na hadlang sa yugto ng labanan. Tila ang lakas ng sword lights ni Juan Solan at Wang Guzi ay maaaring tumago sa hadlang at kitilin ang kanilang buhay anumang oras. Ang lakas ng sword lights ni Juan Solan at Wang Guzi ay lumampas sa limitasyon ng puwang ng proteksyon na hadlang. Ilang daang galaw ang palitan ng dalawa sa stage sa isang kisap mata. Sa una, si Wang Guzi ang unang sumalakay, habang si Juan Solan ay dumpensa, ngunit kalaunan, si Juan Solan ay nanag at umatake habang si Wang Guzi ay nagtatanggol sa sarili. Mula sa pag-atake hanggang sa depensa, ang kanilang mga tungkulin ay nagpalipat-lipat ng higit sa ilang beses. Ang kanilang mga galaw at bilis ay mas mabilis kaysa dati, na katulad ng dalawang matalas na sword lights na tumatawid sa entablado ng labanan. Ang buong espasyo ng entablado ng labanan ay napuno ng nakababahala ng mga ilaw ng espada sa isang lawak na tila walang lugar na ligtas. Sa huli, ang mga figure ni Juan Solan at Wang Guzi ay tila nawala sa paningin ng karamihan. Mayroong hindi mabilang na nagbabanggaan ng mga ilaw ng espada sa entablado ng labanan, na namumukadkad tulad ng mga bulaklak, pagkatapos ay nagboom na parang kulog, at umiikot tulad ng isang bagyo, o humihip tulad ng isang malambot na simoy ng hangin na humahampas sa lupa. Namangha ang lahat sa mga eksena sa entablado ng labanan hanggang sa nakalimutang huminga, na para bang bahagi sila ng mga ilaw ng espada sa entablado ng labanan. Nakalubog sa mundo ng mga espada sa harap ng kanilang mga mata.
Hindi napigilan ni Sky Sword Ancestor na mapabuntong hininga, isang walang katulad na henyo sa espada. Walang nakakaalam kung Huan Solan o Wang Guzi ang tinutukoy niya. Parang naimpluwensyahan ng sword fight ni na Juan Solan at Wang Guzi. Sa paglipas ng panahon, biglang binalot ng mga sword lights ang katawan ni Sky Sword Ancestor na parang matubig na ambon na hindi nagkakalat, sobrang ilusyon. Ang Myriad Flames Ancestor at ang iba pang nakapansin nito ay nabigla sa tanawing ito. Ang sword fight ni na Juan Solan at Wang Guzi ay talagang makapagpaliwanag sa Sky Sword Ancestor. Pinuha ng Sword Chi ang yugto ng labanan habang nagpapatuloy ang laban. Nakikita ng mga high-level na Ancestor God Realm Master na ang mga sword lights na pumupuno sa battle stage area ay nagsimulang magbago. Nagsimula bang humina ang kapangyarihan ng Universe Crossing Sword Formation ni Wang Guzi? Samantalang ang espada chi ng Mulberry Sword ni Juan Solan ay lalong lumakas. Hindi nagtagal ay napansin ito ng mga high-level na Ancient God Realm Masters habang umuusad ang labanan at labis na nabigla. Ipinakita pa ni Wang Guzi ang kanyang Universe Crossing Sword Formation, ngunit pinigilan pa rin siya ni Juan Solan. Biglang sumabog ang Cyan Sword Lights at umalingaw-ngaw ang hangin sa mga umuusbong na pagsabog. Sa oras na ito, lumipad ang apoy ng kilin sa katawan ni Wang Guzi upang salakayin si Juan Solan. Napangisi si Juan Solan nang makita ito. Ngayong nabigo ang Universe Crossing Sword Formation ni Wang Guzi, sa wakas ay nahulog na rin siya sa kanyang apoy sa kilin. Mukhang naabot na ni Wang Guzi ang dulo ng linya, kung hindi niya gagamitin ang kanyang apoy sa kilin kahit alam niyang mapipigilan ito ng kanyang napakalamig na puwersa ng Diyos sa sitwasyong ito. Umikot ang Archdevil Supreme Godhead ni Juan Solan, binago ang Darkness Element God Force sa napakalamig na enerhiya, at sinalubong ang pag-atake ng Killing Flames ni Wang Guzi. Ang lahat ng masiglang sword chi sa entablado ng labanan ay naglaho sa sandaling iyon, at kinuha ng apoy na umakyat sa langit, samantalang ang kalahati ng entablado ay natatakpan ng yelo. Si Wang Guzi, isang peak late 6th Order Ancient God Realm pati na rin ang number 1 genius disciple ng Wango Clan, na may namumukod tanging talento at lakas, ay ang tamang kandidato para masuri ni Juan Solan ang kanyang lakas. Kaya naman, hindi nagmamadali si Juan Solan na talunin si Wang Guzi. Mas naunawaan ni Juan Solan ang potensyal ng kanyang True Dragon Physique pagkatapos ng purong physical power battle kanina. Ang kasunod na sword fight sa pagitan nila ay lubos na nagpalalim sa pangunawa ni Juan Solan tungo sa kanyang sariling kakayahan sa espada. Higit pa rito, gusto ni Juan Solan na ukit sa kaluluwa ni Wang Guzi. Ano man ang anyo ng kompetisyon, maaari niya itong ganap na talunin. Nais niyang gamitin ang pamamaraang ito upang hindi makagawa ng anumang dahilan si Wang Guzi para sa kanyang pagkawala sa pamamagitan ng pagpapadama sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Tirichet *S. Makalipas ang humigit kumulang isang oras, ang mga tao ay paipang nakatitig sa gusot na hitsura ni Wang Guzi, at ang kanyang pangit na mukha na may mga mantsa ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Para sa ilang kadahilanan, napuno ng tanawing ito ang kanilang mga puso ng halo-halong at masalimuot na damdamin. Sa puntong ito, kahit na ang isang bulag ay nakikita si Wang Guzi ay tiyak na matatalo. Ilang sandali lang ang nakalipas, pinalipad si Wang Guzi sa pamamagitan ng suntok mula kay Juan Solan at gamulong sa gilid ng entablado pagkatapos bumangga dito. Talagang matatalo si Wang Guzi. Wala ni isa sa kanila ang nakaisip na isang peak maagang 6th Order Ancient God Realm Wang Guzi na matagumpay na nilinang ang Crystal Beast Body. Ang nakakatakot na pamamaraan ng Universe Crossing Sword Formation. At ang kanyang Killing Flames na nag-evolve sa Black Killing Flames, mawawala. Bukod dito, matatalo siya kay Juan Solan. Ito ang pinakamalayo na nasa isip nila bago ang kompetisyon. Juan Solan. Tumayo si Wang Guzi. Puno ng pot at pot ang kanyang mga mata na pula sa dugo habang ang kanyang nakamamatay na titig ay nakatutok kay Juan Solan. Ang kanyang bibig ay nakakurba sa isang nakakabinging ngiti at sinabi niya, sa tingin mo ba ay maaari kang manalo laban sa akin?
Sa sandaling ito, ang laman sa ilalim ng balat ni Wang Guzi ay hindi regular na umunat na parang may gustong kumawala sa kanyang katawan. Parang gagamit na siya ng isa pang sinaunang banal na sining. Sa huling isang oras, si Wang Guzi ay patuloy na nagpakita ng higit sa isang dosenang sinaunang banal na sining. Maging si Juan Solan ay hindi maiwasang humanga sa napakaraming nakakatuwang pakikipagsapalaran ni Wang Guzi at ang kakayahang matagumpay na linangin ang lahat ng ito. Ito ay dahil ang bawat banal na sining na ginamit ni Wang Guzi ay may magandang reputasyon. Habang umaalo ng laman ni Wang Guzi, nawala si Juan Solan sa isang kisap mata. Nang muli siyang nagpakita, nakarating na siya sa kinatatayuan ni Wang Guzi. Inilipat ang puwersa ng Diyos mula sa kanyang tatlong kataas-taasang Diyos, sinuntok niya ang dalawang kamao. Isang nakakasakit ng pusong hiyaw ang umalingaw sa entablado habang sumabog ang dibdib ni Wang Guzi. Tumalsik ang laman at dugo sa hangin at sa entablado. Walang magawa si Wang Guzi sa kabila ng kanyang Crystal Beast body. Ang nakakagulat na tanawin ay nag-iwan sa karamihan ng tao sa labis na katahimikan. Sabihin sa kanya na aminin ang pagkatalo. Utos ni Wango Clan Patriarch Wango Rui na may malungkot na mukha. Kung magpapatuloy ang sitwasyon sa entablado ng labanan, si Wang Guzi ay tuluyang mapilaya ni Juan Solan. Ayon sa mga alituntunin ng kompetisyon ng apat na mainlands, ang kalahok lamang ang may karapatang umamin ng pagkatalo at walang makakagawa nito sa kanilang ngalan. Sa mismong oras na ito, muling sumuntok si Juan Solan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang suntok ay isinama sa kapangyarihan ng Asher Dragon na banal na apoy. Nakita ng mga tao ang agos ng apoy na naging Asher na Dragon na nagbuta sa katawan ni Wang Guzi nang lumapag ang kamao ni Juan Solan. Ang Asher Dragon ay nasugatan sa katawan ni Wang Guzi na sinusunog ang laman ni Wang Guzi. Tumagos sa parisukat ang kanyang mga hiyawan. Ngunit walang awa sa mukha ni Juan Solan nang sabihin niya, ibinabayad ko ito sa iyo sa ngalan ng aking kapatid na Luo Yunjia. Pagkatapos, ang kanyang kamao ay tumusok sa isa pang butas sa katawan ni Wang Guzi, na durog sa puso ni Wang Guzi. Ito ang regalo ko sa iyo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong Nobela.